Kung wala ka na kailangan, pwede ka na umalis, Brian. Oo, teka lang. Baka nakakalimutan mo ako, ang anak na may-ari ng kumpanyang to. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rito ngayon. Kaya huwag kang mayabang dyan. Sorry, I didn't mean to. Nandito nga ako dahil sa'yo, Brian. Kaya tama ka. Pinigo ko ang mga magulang ko at pinili kong iwan sila dahil mahal kita. Nagsikap ako at ginawa ang lahat na makakaya ko. Para sa inyong lahat. Para sa pamilya natin. Ang lahat ng paghihirap ko ay hindi para sa akin. Tapos sasabihin mong mayabang ako? I'm sorry, Justin, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng to, ay iiwan ko sa iyong pag-aari mo. Wala kaming dadalhin ni 5 duling ng anak mo, Brian. Nilapitan niya ang bata sa curb nito at kinarga niya ito at saka lumabas na muna sila. Masamang tingin ang nakuha ni Brian mula sa mga empleyadong nandoon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Malawak ang ngiti sa mukha ni Jocelyn habang binabagtas ang daan patungo sa tindahan ng komprador ng kanilang gulay. Sa kabila ng bigat ng bitbit niyang gulay ay hindi niya alintana iyon. Hindi niya yun mapipigilan ng saya ng dalaga sa araw na iyon. Sa tuwing may harvest sila ay masaya talaga siya, lalo pa at sa tuwing magde-deliver siya ng gulay sa kanilang komprador ay paniguradong masarap ang kanilang ulam. Abay, ang dami ng mga petsay ninyo ngayon, Jocelyn na. Nakangiti naman na bunga ni Aling Tasing na siyang bumibili ng kanilang mga petsay. 2 malalaking basket at isa pa sa kanyang likuran ang kanyang dala. Aminado siyang talagang marami nga ang ani nila ngayon. Opo, sa awa ng Diyos ay marami-rami nga po ang naani namin ngayon. Tsaka ay maayos niyang binaba ang mga petsay. Maingat naman na inayos ni Aling Tasing iyon sa lagayan niya sa labas upang makita kaagad ng mga suki nito. Buy and sell kasi ito ang si Aling Tasing. Disente rin naman magpresyo si Aling Tasing sa mga gulay na binibenta nila sa matanda. Pagkatapos niyang ilapag ang mga petsay ay kinuha niya ang isa pang nasa supot at inabot kay Aling Tasing. Ang laman niyon ay mga kabuti na nakukuha nila sa sagingan. Dahil alam ni Jocelyn na paborito iyon ng matanda. Ito po, Aling Tasing. Ani niya na agad na inabot ang supot. Tila bituin ng mga mata ng matanda sa kislap. Alam na kaagad nito kung ano iyon. Nako, hala sige at maghintay ka riyan at lulutuin ko yan kaagad. Dito ka naman ang halian. Nito tuwang-tuwa na kaagad na nagtungo sa kusina nito. Masayang gumayak nga kaagad sila sa hapag matapos na maluto ni Aling Tasing ang dala niyang mga kabuti. Ani mo'y lola niya si Aling Tasing. May edad na ito at kahit matanda na ay nagbabanat pa rin ng buto. Patuloy pa rin itong nagnenegosyo ng mga gulay na binibili rin naman mula sa kanila. Matapos nga niyang makakain ay nagpaalam na siyang tutungo sa palengke para mabili ang lahat ng mga nasa listahan ng kanyang ina. Diretso kaagad siya sa pamamalengke. Nagpabili ng bangus ang kanyang mama kaya napangiti siya. Tsak niyang sinabawan ng ulam nila mamayang gabi. At matapos niya nga mabili ang lahat ng nasa listahan, ay kaagad na siyang umalis doon para makaabot pa sa jeep na dadaan sa baryo nila. Sa biyahe ay nakangiting dinadama ni Jocelyn ang hangin ng probinsya. Patungo sa lupa nila ay madadaanan ng malaking hasyenda ng samot-saring mga prutas kaya nga sagana rin ang baryo nila sa kung ano-anong mga prutas kung kaya't dinadayo pa ito ng mga taga-syudad. Pagkababa ni Jocelyn sa jeep, kaagad na siyang gumayak para magpatuloy sa daan patungo sa kanila. Sa unahan ng mga palayan ay ang kanilang tahanan. Nasa bukid ang pamumuhay ng kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang siya at kahit bata pa ang mga magulang niya ay wala nang planong mag-anak pa ulit ang mga ito. Mahirap daw kasi ang buhay nila. Maputik ang daan nila pero sanay na si Jocelyn at tahimik na binabagtas niya iyon.
Kaya lang sa kabila ng katahimikan ay binilabog siya ng malakas na busina ng isang mamahaling sasakyan. Sa pagkagulat ay natapilok siya at napaupo sa maputik na daan. "Pwisit naman yan oh!" Bulalas niya. Hindi niya namalayan ang pagbaba ng isang lalaki mula sa makintab na kotse. "Sorry miss." Nito na kaagad pa siyang nilapitan. Mula sa kunot na noo ay napalitan iyon ng pagkamangha. Matangkad ang lalaki at makinis ang muka. Maputi rin ito at sa malayo pa lang ay humahalimuyak na ang panglalaki nitong perfume. At saka kakaiba rin ang pananamit. Halatang hindi taga-probinsya. Naisip niya na baka dayo na naman ang lalaki, sapagkat sikat nga ang asyenda ng mga prutas sa kanila. "Ayos ka lang?" Nito na may bakas na pag-aalala sa boses. "Ayos lang." Niya rin ngunit kabado pa. Siya na rin ang kusang tumayo. "Taga rito ka ba? Saan bang inyo? Ihahatid na kita." Alok nito na akma pa siyang lalapitan ulit. Kaya lang ay kaagad na siyang umalis at tinalikuran na ito. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng hiya. Nahihiya siyang nagkita sila ng gwapong dayo na iyon sa ganoong sitwasyon pa. Nang makarating siya sa kanila ay kaagad na kumunot ang noon ng kanyang ama. Napansin nito ang putik sa palda niya. Ngunit dire-diretso lang siya sa kusina para ilapag ang mga pinabili ng kanyang ina sa kanya. "Oy, Jocelyn, anong nangyari sa'yo at ang dumi-dumi mo?" Usisa ng kanyang ama na sinundan pa siya sa kusina. "Po?" Nagkanda utal-utal na baling niya sa ama. "Yang suot mo, bakit may dumi?" Napalunok siya at napabaling sa ina niyang may pagtataka na rin na nakapaskil sa mukha. "Anong dumi?" Ani naman ang kanyang ina. Ilang beses siyang napalunok at kinabahan siya. Kapag sinabi niya sa mga itong dahil sa isang sasakyan kaya siya nadumihan, ay tsak niyang susugurin ng ama niya kung sino man iyon. Matapang ito at ayaw niya ng gulo. "Nadulas po ako sa daan papunta rito. Excited kasi. Masarap ang hapunan mamaya." Niya na nilakipan pa ng ngisi. Nang marinig iyon ng ama ay napabuntong hininga ito. Mababakas ang tawa sa mukha ng kanyang ama. "Talagang nauumay ka na sa gulay kung kaya't ganyan ka na lang kasabik sa isda at karne, anak? Kung malaki lang sana ang kinikita ko, hindi na natin kailangang magtipid sa pagkain habang nag-iipon tayo para sa pang-college mo." Ani ng ama niya na may kalungkutan sa mga mata. Agad niyang nilapitan ng ama at kaagad itong niyakap. "Papa naman, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ayos lang naman po. Buti nga 3 beses pa rin tayo nakakakain sa isang araw." Ani niya habang nakayakap sa ama. Napabuntong hininga na rin ang ina. "Kaya nga, Ricardo, huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Ang importante, marangal ang hanap buhay natin." Yumakap na rin ang kanyang ina sa kanyang ama. Pareho nilang niyakap ang ama na nalulungkot. Kalaunan ay gumanti na rin ang yakap ang ama sa kanila ng kanyang ina. "Ay nako, ito talagang reyna at prinsesa ko, oo." Natatawa na lang sila ng kanyang ina sa biro ng kanyang ama. Kalaunan ay binalingan ng ama na may ngiti sa mga labi. "Basta ba, Jocelyn, mag-aral ka ng mabuti. Kunin mo ang kursong gusto mo. At wala kaming ibang maipapamana sa'yo ng mama mo kundi edukasyon lamang. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo kapag nakapagtapos ka na. Nang sa ganun makampante naman kami ng iyong ina sa kabilang buhay." Napanguso siya at umiling. "Papa naman, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Papatayuan ko pa kayo ng palasyo ni Mami." Nagtawanan muli sila. At kinagabihan ay masaya nilang pinagsaluhan ang sinabawang bangus sa hapag. Dahil sa susunod na araw ay balik sa gulay na naman ang kanilang ulam. Araw ng linggo ay maagang nagtungo si Justin sa sentro ng barangay upang bumili ng sabon panlaba. Tutulungan niya ang kanyang ina na paglaba sa sapa. Sa sapa kasi talaga sila naglalaba ng kanyang ina. Bukod kasi sa malinaw ang tubig ay mas mapapadali ang kanilang paglalaba. Kaya lang, bago ang tindahan na pagbibilhan niya ng sabon, ay madadaanan niya ang covered court ng kanilang barangay. "Miss!" Natigilan siya nang marinig ang boses ng lalaki. Kaagad siyang tumingin sa paligid. Sinisiguro niya kung siya lang ba talaga ang babae roon. Baka kasi mapahiya siya
kapag lumingon siya at malaman niyang hindi naman pala siya ang tinatawag nito. Jaslyn! Sa pagkakataong yun, binanggit na nito ang pangalan niya, kaya sigurado na siya nga ang tinatawag. Kaagad niyang hinanap ang pinanggalingan ng boses. Ngunit nagulat na lang siya nang biglaan niya na lang na malayang nakalapit ang lalaki sa kanya. Otomatikong namilog ang mga mata niya nang makilala ang lalaki. Ito, yung may-ari ng sasakyan na bumusina noong nakaraan. Hi, Brian nga pala. Pakilala nito. Hindi pa man siya nakakahuma sa pagkakagulat nang mag-abot ito ng kamay sa kanya. Narinig niya ang kansyawan ng mga lalaki na kalaro ni Brian na iniwan pa nito sa basketball court para lamang lapitan siya. Sa hiya at gulat ay bigla na lang niyang tinalikuran si Brian. Ayaw niya mang gawin iyon ay iniisip niya na kailangan niyang gawin. Hindi niya kayang pakiharapan ng lalaki lalo pat nakakahiya yung unang pagkikita nila. Wow, Jaslyn, hintay! Sigaw pa ni Brian na kaagad naman siyang sinundan. Kinabahan siya na makisabay nga si Brian sa kanya. Kahit noong bumili siya ng sabon, nakisabay pa rin ito sa kanya. Jaslyn raw ang pangalan mo, sabi ng mga kalaro ko kanina. Nagtanong-tanong ako. Panay pa rin ang pagsasalita ni Brian kahit na hindi naman niya ito sinasagot. Bumili ka ng sabon? Maglalaba ka ba? Nagtagis ang bagang niya. Gustong-gusto niya itong kausapin pero nananaig pa rin ng hiya sa sistema niya. Sinamahan niya si Brian, ngunit hindi naman niya inaasahan na sasama ang lalaki hanggang sa bahay nila. Oh, sino yung kasama mo anak? Ani ng ina niyang nakatanaw na sa kanila. Napalunok siya at hindi kaagad siya nakasagot. Kaibigan mo ba yan? Ani ulit ng kanyang ina dahil hindi pa rin siya makasagot. Hello po tita. Ako po si Brian Cervantes. Kaibigan po ako ni Jaslyn. Agad na pakilala ni Brian. Namilog ang mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya pa nga sinasabing magkaibigan na sila biglang sasabihin ni Brian na magkaibigan na sila. At saka isa pa sa nakakagulat ay isa palang Cervantes ang binata. Ibig sabihin ay may koneksyon ito sa may-ari ng malaking hasyenda sa lugar nila. Dahil isang Cervantes ang may-ari ng hasyenda na iyon. Cervantes? Kaano-ano mo may-ari ng malaking hasyenda rito sa amin? Gulat na gulat pa rin ang kanyang ina. Lola ko po may-ari niyan. Ako po nag-iisang apo nila. Paglilinaw ni Brian. Kung ganoon na isa palang dugong bughaw ang lalaki. At sa dinami-rami ng mga babae sa lugar nila, ay siya pa talagang napiling lapitan ni Brian. Bakit dito kayo sa labas nag-uusap? Patuloyin mo tong bisita ni Jaslyn, Mercedes! Bigla namang dumating ang ama ni Jaslyn. May bitbit itong manok na mukhang kakatayin ngayong araw para ulam ngayong tanghali. Ang ama niya kasi ay nagtungo sa komprador para maghatid ng mga gulay. Naku, oo nga pala, pasok ka iho. Jaslyn, papasukin mo yung kaibigan mo. Ani naman ang kanyang ina. Nahihiyang inanyayahan niya ang lalaki sa upuan nila sa sala. Ang bait ng mga parents mo Ani pa ni Brian. Pagkatapos ay maluwag ang ngiti ng lalaki. Namula siya nang mapagbasta ng gwapong mukha nito. Mas lumala ang kagwapuhan nito ngayong nakangiti ito. Malugod na tinanggap naman ng pamilya ni Jaslyn ang binata. Inimbitahan pa itong magapunan dahil maraming napagkwentuhan ng kanyang ina at si Brian. Kaya't ginabi na ito. Ani mo ay may paru-paro sa puso ni Jaslyn sa mga oras na yon. Mabait si Brian at kahit ngayon lang siya nito nakilala, ay kaagad naging malapit ito sa mga magulang niya. Kaya nga sa pag-alis si Brian ay inutusan pa siya ng ama. Ihatid mo na siya dyan sa may gate anak. Utos ang kanyang ama. Napalunok siya at binalingan si Brian na nakangiti ngayon sa kanya. Salamat po tito. Ani pa ni Brian. Kinakabahan man ay sinunod niya ang utos ng kanyang ama. Atid na kita. Ani kay Brian. Pagkatapos ay nauna siyang maglakad sa lalaki. Medyo distansya ang gate na kawayan. At habang naglalakad sila palapit doon ay naramdaman niya nakatingin sa kanya si Brian. Napalunok siya at agad na nakaramdam ng pagkabahala para sa ayos niya. Baka may kung ano sa kanyang pangit tingnan kaya gano'n na lang kung makatingin si Brian sa kanya. Bumaling siya kay Brian nang marating na nila ang gate.
Hanggang dito na lang ako. Mag-iingat ka sa daan. Aniya na medyo kabado pa. Kaya lang nananatiling nakatitig sa kanya ang binata. Nangungusap ang mga mata nito. Habang nakatitig naman sa kanya. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Hindi kaagad siya nakakilos. Animoy nagrarambulan ng mga paru-paro sa kanyang dibdib. Ngumiti si Brian at saka nagsalita. Gusto katang ligawan, Justin. Ilang beses na pinagbasta ni Justin ang sarili sa salamin. Hindi niya alam kung anong isusuot para sa linggong yon. Magsisimba sila ng kanyang mga magulang at sasama siya sa simbahan ngayon at iniisip niyang baka nasa simbahan din ngayon si Brian. Hindi niya alam kung bakit pero parang excited na siyang makita ang lalaki. Paulit-ulit na nanunumbalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Brian noong nakaraang linggo. Isang linggo rin siyang hindi pinatahimik ng mga sinabing iyon ng lalaki. Sa tuwing lalabas siya, ay maayos na maayos siya. Samantalang hindi naman talaga siya ganito noon. Malilate na tayo anak, hindi ka pa ba tapos? Ani ng kanyang ina nang hindi na ito nakatiis at pinasok na siya sa silid niya. Opo, magbibihis na. Nagulat pa nga ang kanyang ina nang malamang hindi pa pala siya nakapag-ayos at nakapagbihis. Nang makababa siya ay nakasunod pa ang tingin na nagtataka niyang ama sa kanya. Nakakapagtaka na ikaw na ngayon na natatagalan sa pag-aayos, Jocelyn. Gayong dati-rati naman ikaw pang parating nauuna sa amin ng mama mong mag-ayos. Puna ng kanyang ama. Ngumiti na lamang siya sa ama. Nagkatinginan na mag-asawa. Napapailing at nagkibit-balikat na lamang si Mercedes. Iniisip ng ginang na dalaga si Justin at may kalayaan nitong gawin ang gusto nito bilang dalaga. Nang makarating na nga sila sa simbahan, ay kaagad na gumala ang mga tingin ni Justin sa mga nakaupo sa loob ng simbahan. Natigil ang mga mata ni Justin sa binatang katabi ng may edad na babaeng Cervantes, ang lola ni Brian. Nagsipagsikuhan ng mga dalaga sa likuran ng binata. Halatang nagpapapansin ito kay Brian. Napalunok siya at napayuko. Ang mga babaeng nasa likuran at nagpapansin kay Brian ay mga babaeng nakakaangat sa buhay. Hindi katulad niya. Agaw pansin ng lalaki na animoy para itong ginto sa gitna ng tumpok-tumpok na tanso. Nakakababa sa pakiramdam na ganito ang katayuan niya sa buhay. Samantalang isang Cervantes, si Brian. Kaya lang, at sinabi ng lalaki na gusto siya nitong ligawan. Seryoso kaya ito sa sinabi nito? Nang bumaling ulit siya sa may altar ay nagulat siya nang makitang nakatingin na pala sa kanya ang lalaki. Napanganga siya at kaagad na napayuko. Namula siya sa nakita. Talagang nakatingin sa kanya si Brian. Tapos, ngumiti pa sa kanya. Nang tingnan niyang muli si Brian ay nagulat siya nang makitang nakatingin pa rin ito sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Hayagan ang tingin ng lalaki sa kanya. Hindi man lang ito nangamba na baka kung anong isipin ng mga makakakita habang nakatingin ito sa kanya. Ngunit hindi nakatakas sa mga magulang ni Jocelyn ang tinginan ng anak at ni Brian. Nagkatinginan sina Mercedes at Ricardo. Tila may kakaibang pakiramdam sa anak at sa apo ng mga Cervantes. Tila may nangyayaring hindi nila alam. Nang matapos ang simba, ay tulalang sumabay si Jocelyn sa mga magulang. Jocelyn, wagmano ko naman sa tiyo Erneng mo, sabi sa kanya ng ina. Hindi niya kasi napansin ang paboritong tiyuhin. Talagang ito ang una niyang hinanap noon pagkatapos na magsimba upang makapagmano rito. Pero ngayon, biglang hindi niya ito napansin, na hindi na siya nag-abalang hanapin pa ang tiyuhin. Kita ni na Mercedes iyon kaya mas lalong nagtaka ang ginang na mga kinikilos ng anak na si Jocelyn. Kaya pagka-uwi nila ay siyang kaagad na nag-usisa sa anak. Anak Jocelyn, pwede ba tayo mag-usap? Ani ni Mercedes na wala pa rin sa sarili si Jasmine. Sige po. Ani ni Jocelyn at kaagad na kumilos para sundan ng ina pababa. Nasa baba na rin ang ama nang makababa si Jocelyn. Kita ang kunot ng ama habang nakatitig sa anak. Siniko naman si Ricardo ng asawa at sinenyasan na huwag nang takutin ang anak. Kaya kaagad namang umayos si Ricardo. Naupo sila sa sala at tumikim si Mercedes bago nagsalita.
Justin anak, may itatanong sana kami ng ama mo. Ani Mercedes tsaka bumaling kay Ricardo. Gusto sana namin na yung katotohanan ang sabihin mo anak. Pangako, hindi kami magagalit ng papa mo. Alam namin na dalaga ka. Kailangan mo rin maranasan ng ganyan anak. Kaya lang, napalunok si Mercedes at bumaling muli kay Ricardo upang manghingi ng suporta dahil hindi na alam ang susunod na sasabihin. Dumaan na kami ng iyong ina sa ganyan. Hindi madaling mag-asawa na hindi ka pa handa. Direktang sabi ng kanyang ama. Namilog naman ang mga mata ni Jocelyn. Agad siyang umiling sa mga magulang. Anong asawa po? Kinakabahan na bulalas ni Jocelyn. Nagulat lang siya sa sinabi ng ama. Wala po sa isip ko yan. Nakahinga naman ang maluwag ang dalawa. Natuto na sina Mercedes sa naging buhay nila ngayon. Iyong isang kahig isang tuka sila dahil pinasok nila ang pag-aasawa ng maaga. 16 lamang si Mercedes nang itanan ni Ricardo na 17 lang din sa mga oras na yon. Nagkaroon sila ng anak ng tumuntong sa 17 si Mercedes. Parehong walang pinag-aralan ng mga magulang ni na Mercedes at Ricardo kung kaya't ayaw nilang matulad sa kanilang anak. Kung gano'n ay may nagugustuhan ka na? Iyong apo ba ng mga Cervantes? Malumanay na usisa ni Mercedes. Namilog ang mga mata ni Jocelyn at kaagad na napayuko. Nagkatinginan naman sina Mercedes at Ricardo. Kung ganon, ay tama palang hinala nila. Napabuntong hininga si Mercedes. Anak, sa mga pelikula lamang nangyayari ang mga ganoong love story. Sa realidad, malayong malayo iyon. Lupa tayo at langit ang mga Cervantes. Ayoko maging dahilan nitong mga sinabi ko para panghinaan ka ng loob. Kung may gusto ka sa kanya, hindi ka namin pipigilan. Libre kang mahalin siya. Pero anak, dapat alam natin ang limitasyon natin. Lalo na sa mga ganitong bagay. Parang gusto nang maiyak ni Jocelyn nang marinig iyon sa mga magulang. Kaya lang naisip niya, may karapatan ba siyang masaktan gayong wala naman silang label ni Brian? At isa pa, ay hindi niya alam kung totoo ang mga sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit, pero naniwala kaagad siya noong sinabi ng lalaki na gusto siya nitong ligawan. Naniwala kaagad siyang may gusto nga si Brian sa kanya. Hindi na alis sa isipan ni Justin ang mga sinabi ng kanyang ina. Noong gabing iyon ay may napagtanto siya. Ang mga magulang niya ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Ito ang mga nagsusumika para mabigyan siya ng magandang buhay. Ang mga bagay na sinabi ng mga ito ay para sa kabutihan niya. Iniiwas lang siya ng mga ito sa kapahamakan. Si Brian, totoong may gusto sa kanya ang lalaki pero bago niya lang itong nakilala at hindi niya pa alam ang totoong intensyon nito. Mayaman ito at nagmula pa sa kabihasnan. Kumpara dito ay siya itong wala pang alam at mangmang. Ang alam niya lamang ay magtanim ng pechay at kung ano-ano pa. Tanging sa bukid lang umiikot ang buhay niya. Ni hindi pa nga niya alam na ganito palang ma-in love. Ang dami ng mga pechay ngayon kumpara nung nakaraan tapos yung mukha mo para kang namatayan. Puna ni Aling Tasing matapos makilo ang lahat ng pechay. Masaya naman po ako. Aniya tapos ay nagbitiw ng tipid ng ngiti. Ay sus, hindi mo na nga ako dinadala ng mga kabuti. Magtatampo na ako sa niyan. Ngumuso ang matanda. Mag-abang na lang po kayo tuwing kikidlat. Tumutubo po ang kabuti kapag ganoon. Medyo tulala pa siya nang sabihin iyon. Napangiwi naman si Aling Tasing. Di nakidlatan pa ako nun. Ikaw talagang bata ka. Gusto mo yatang maaga akong humimlay eh. Marami pang sinabi si Aling Tasing na hindi niya nasundan. Wala sa mga sinasabi nito ang kanyang isip dahil lumilipad na naman ito sa kung saan. Nagtatalo ang puso at isipan niya sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung tama ba ang magdalawang isip pa siyang sundin ang desisyon na layuan si Brian.
Nang sa wakas ay nakaalis na siya sa tindahan ng matanda, ay kaagad siyang dumiretso sa palengke para bilhin ang mga nasa listahan ng ina. Kaya lamang sa daan ay nasalubong niya ang kotse ni Brian. Kaagad siyang lumihis ng daan pero kaagad na nakababa ang lalaki. Mabilis itong nahawakan ng braso niya. Namilog ang mga mata niya ng balingan ito. Agad siyang napatingin sa paligid at hindi man lang nito iniisip ang sasabihin ng ibang tao, ngayong nilapitan siya ng isang Cervantes. Gusto sana kita makausap. Nito na may pagsusumamo sa mga mata. Malapit lang ang sasakyan ng lalaki. Kailangan niya lang na makasakay kaagad doon bago pa sila makita ng ibang taga roon. Kaya kaagad siyang sumakay sa kotse at nagulat si Brian sa agresibo niyang mga kilos. Inasahan nitong aayaw siya sa alok nitong makipag-usap. Sa walang katao-taong lugar sana. Kung may alam ka. Aniya kay Brian. Kaya iyon ang tinumbok ni Brian. Kailangan niyang masabi kaagad sa lalaki ang mga nasa isip niya bago pa magbago ang desisyon niya. Delikado. May gusto siya rito. Nang marating nila ang lugar na walang masyadong tao ay bumaba kaagad siya mula sa sasakyan. Kaagad naman na sumunod si Brian. Brian, may gusto sana akong sabihin. Ani nilang dalawa na nagkasabay pang magsalita. Ngumiti si Brian. Sige, ikaw na. Tumikim siya at umiling-iling. Sa ngiti pa lamang ng lalaki ay hulog na siya. Kaya kailangan niya ng bilisan ng balak. Gusto kong layuan mo na ako, Brian. Direkta ang sabi niya sa lalaki. Napanganga si Brian. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula kay Justin. Halata naman sa binatang hindi pa nito naranasang mabasted. Ngayon pa lamang kay Justin. No, Jazz. Please. Gustong-gusto kita. Nung una kitang makita, nagustuhan na agad kita. Huwag mo namang gawin to. Napanganga si Justin sa narinig kay Brian. Kakaibang pakiramdam ang sumalakay sa dibdib niya nang marinig mismo iyon kay Brian. Kung sa yelo pa, tunaw na siya. Makipagkita ka sa akin. Mamayang gabi. Around 7 p.m. Kailangan nating pag-usapan to. Please give me a chance, Jazz. Pagsusumamo pa nito. Mas lalong hindi mapakali si Justin na makauwi. Wala siyang masabi. Tulala lang siya hanggang dumating ang 6 p.m. Panay ang pagkumbinsi niya sa sariling huwag sumipot. Pero may parte sa puso niyang sumisigaw na puntahan si Brian. Ngunit sa huli ay mas nanaig ang dinidikta ng puso niya. Nagpunta siya sa lokasyon na sinasabi ni Brian sa kanya. Doon niya gustong magkita silang dalawa. Mga bandang 7:30 siya nakarating at naabutan niya ang sasakyan ni Brian doon. Kaagad na umayos ng tayo si Brian nang makita siya. Kaagad na kumislap ang mga mata nito nang makitang bumaba na siya sa tricycle na sinakyan. Hindi ko inaasahang darating ka, Justin. Masayang salubong nito sa kanya. May kadiliman sa bantang yon pero may chargeable lamp naman na dala si Brian. Hindi siya makapagsalita ng mapagmasdan niyang lalaki. Hindi niya rin kasi inaasahan na talagang sumipot siya sa lugar na iyon. Pareho ba tayo ng nararamdaman, Justin? Ngayon nagpakita ka rito. Naisip kong baka nga pareho tayo ng nararamdaman. Malumanay ang boses ni Brian. May kislap sa mga mata ng lalaki. Iniisip niyang mali na sagutin niya ng oo pero iyon na gusto niyang sabihin ngayon. Kapag sinabi niya kay Brian ang totoo, ay mas iisipin nitong pwede na itong pumasok sa buhay niya. Hanggang sa bigla na lang kusang nagdesisyon ang sarili niya. Tumango siya at naiyak. Hindi niya kayang ilihim pa iyon. Talagang may nararamdaman siya kay Brian. Gusto mo bang sumama sa akin? Aalis na ako sa lugar na to, Jaslyn. At kapag nakalayo na tayo, magpapakasal na agad tayo. Anito. Napanganga siya sa gulat. Hindi niya inaasahan na iyon ang sunod na sasabihin ni Brian. Mas lalo lamang siyang naguluhan. Pero hinawakan ni Brian ang kanyang kamay at ngumiti sa kanya.
Iyong uri ng ngiti na magpapakalma sa kanya. Malawak ang mundo, Jaslyn. Hindi lamang ang buhay sa probinsyang ito ang dapat mong pagtuunan. Mas marami pang bagay doon sa malayo na kailangan mong madiskubre. Huwag mong pagkaitan ng sarili mo. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Nito na may pagsusumamo sa mga mata. Napalunok siya habang pinagmamasdan si Brian. Tama ito, malawak ang mundo. Ngunit duwag siyang harapin ang mundong iyon na kasama si Brian. Ngunit heto at binubuksan ng binata ang pinto para makapasok siya sa mundo nito. Kinakabahan na hinawakan niya ang kamay ng lalaki tumingin sa mga mata nito. Nabigo siya sa plano niya. Hindi lang iyon, dahil binigo niya rin ang mga magulang niya. Sumama siya kay Brian dahil iyon ang sinisigaw ng kanyang puso. Sakay na siya ng sasakyan ng lalaki papunta sa Palawan. Sa susunod na linggo ay sasama na siya kay Brian para magtungo sa Maynila. Hinalikan ni Brian ang palad niya habang nasa biyahe sila. Namula siya at napangiti sa lalaki. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Everything will be fine. Maiintindihan din nila ang naging desisyon natin. Mahal natin ang isa't isa. Wala na makakapigil noon. Ani Brian sa masuyong boses. Nag-book sila ng hotel pero hiwalay sila ng room dahil ayaw ni Brian na may mangyari sa kanila hanggat hindi pa sila na ikakasal. Ani mo'y hinahaplos ang puso ni Justin sa desisyong iyon ni Brian. Talagang iniisip nito ang kapakanan niya. Pakiramdam niya ay hindi siya nagkamaling pinili niya ang lalaki at sumama rito. Malaki ang room na kinuha ni Brian para sa kanya. Ngayon lang siya makakaranas na matulog sa isang hotel. Dati ay sa mga TV niya lang napapanood ang mga ganoon. Ngayon ay nasa silid na siya sa ganoon. Parang isa pa ring panaginip ang lahat. Ang lalaking mahal niya ay sinama siya sa lugar na ito. Tapos ay nag-alok pa ito ng kasal sa kanya. Napangiti siya na humiga na siya sa malambot na kama. Kaharap niya ang kisame. Kaya lang isang saglit ay naalala niya na naman ang mga magulang. Ilang saglit ang dumaan na tumulong mga luha niya sa mga mata. Ngayon pa lang ay namimiss niya na ang mga magulang. Madalas siyang matulog sa silid ng dalawa tuwing natatakot siya. Ngayon ay hindi niya makakasama pa ang mga magulang. Sorry po, Ma, Pa. Ang tigas-tigas talaga ng ulo nitong anak niyo. Niya sa kawalan. Kinabukasan ay sinama siya ni Brian na kumain sa labas. Sa isang restaurant siya dinala ng lalaki. Kung ano-anong mga pagkain ang in-order nito at isang card ang ibinigay nito sa waiter na masaya namang tinanggap ng tauhan ng restaurant. Eat, Jaslyn. Marami pa tayong pupuntahan. Nagsisimula pa lang tayo. Ani Brian na ani mo'y tinatakot siya. Napalunok siya tumungo tsaka sumubo. Parang maiiyak naman siya sa pagkaing nalalasahan niya sa bibig. Naaalala niya kaagad ang mga magulang na sobra nang natutuwa sa simpleng bangos lamang na sinabawan. Paano pa kaya kung matikman din ito ng mga magulang niya? Kung sana ay nandoon ang mga ito kasama niya, nasambit niya na lang sa sarili niya. Marami nga silang sinubukang activities ni Brian sa isla. Maliban sa mga activities ay namangharin siya sa dagat. Para siyang nasa paraiso. Hindi niya na halos maitikom ang bibig sa pagkamangha. Kahit ang mga nangyayari ngayon ay parang panaginip pa rin. Dahil kinabukasan, matapos ang araw na yon, ay sinabi na ni Brian na idadaos na ang beach wedding nila. Umaga pa lamang ay abala na ang organizer para sa wedding na gaganapin sa tabing dagat. Sunset dapat na magaganap ang kasal para romantic. Subalit kabado naman si Justin sa silid niya habang inaayusan ng mga binayaran ni Brian para asikasuhin siya. Dumating ang nagdala ng wedding gown. 5 wedding gown ang mga dala nito na pare-parehong hindi pa nasusuot dahil naka-reserve na. Lahat ng iyon ay bumagay kay Justin. Pero siya mismo ang pinapili ng gown niya. Pinili niya ang hindi masyadong showy na damit. Simple pero disente. Dahil ganoon ang katauhan niya. Naka-reflect sa ayos niya ang sarili niya.
Ilang sandali ay ready na ang bride at lalong-lalo na ang groom na nakaabang sa dalampasigan. Nang umentrada na ang bride ay kaagad na umayos ng tayo si Brian. Napanganga ang lalaki na makita si Justin. Napangiti naman si Justin na magkasalubong ang tingin nila ni Brian. Kaya lamang naiyak si Justin nang maalala na wala ng ama niya para siyang maghatid sa kanya sa altar. Sila-sila lang ni Brian ang nandito. Sinimula na ang seremonya at napansin niya ang panay na pagbaling ni Brian sa kanya. Kaya hindi niya matiis na hindi rin balingan si Brian. Bumuntong hininga siya at napangiti sa lalaki. I love you. Mahinang bulong ng lalaki sa kanya. Natigilan siya at kaagad na namula ang pisngi. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Saka lamang napagtanto ni Justin na parte nga pala iyon ng kasal. Mas lalo siyang namula ng balingan si Brian. Ito ang first kiss niya at talagang sa harapan ng mga taong nandito. Napalunok siya at nakatitig lang kay Brian. Hindi niya napaghandaan iyon. Come on, calm down. Isipin mo na lang na tayo lang dalawa nandito. Huwag mong isipin may mga tao sa paligid. Ani ni Brian na nakatitig din sa kanya. Just close your eyes, honey. Napalunok siya at sinunod ang sinabi ni Brian. Naramdaman niyang itinaas na nito ang belo niya at ilang saglit ay naramdaman niyang mainit na labi na dumampi sa labi niya. Namimigat ang mga mata at nangihina ang mga tuhod na magmulat siya ng mga mata. Nagtama ang mga mata nila na magmulat siya ng mga mata. Sinundan niyon ang palakpakan at nandoon ang mga kaibigan ni Brian upang i-congratulate ang kaibigan. Pinakasalan siya ni Brian. Sa dinami-dami ng babaeng umaalikid kay Brian ay siya pa rin ang pinili sa huli. Siya pa rin ang nanaig. Kaya iniisip niya ng mga oras na yon talagang napakaswerte niya pa rin. Hindi man siya pinalad sa naging buhay nila ng pamilya niya, pinalad naman siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng kasal nila ay hinila siya ni Brian sa may pool. Nagulat siya at iniwan nito ang mga kaibigan nito sa party. Tinulungan siya nitong umupo sa gilid ng pool tsaka may itinuro sa kalangitan. Sa kanya napagtantong napakaraming bituin ng gabing iyon. Napalingan siya kay Brian nang maramdamang hinawakan nito ang kamay niya. You're now Mrs. Cervantes. Ani ni Brian na nakangiti pa sa kanya. My wife. Nakagat niya ang ibabang labi at napayoko. Hanggang ngayon ay kakaiba pa rin ang epekto ng mga lumalabas sa bibig ni Brian sa kanya. Bukas, we have to meet my parents. Ipapakalala kita sa kanila. Kailangan tanggapin ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo ang nakatadhana, honey. Ani Brian sabay hawak sa pisngi niya. Napanganga siya at kaunti na lang ay maiiyak na siya. Siya na mismo ang lumapit kay Brian upang halikan ng lalaki. Baka sakaling mapigilan niyon ang pagpatak ng kanyang duha. Sobrang saya niya lang talaga. Kinakabahan man si Justin ng palapag ng eroplano. Ang mga magagandang alaala kagabi ay natabunan ng kaba nang umalis na sila para bumalik ng Maynila. Kailangan nilang makaharap ang mga magulang ni Brian. Hindi nila alam kung anong magiging reaksyon ng mga iyon kapag sinabi na ni Brian ang totoo sa mga ito. Ang traffic sa daan ay nagpatagal sa kanila. Ibang-ibang environment na nadatnan niya pagkasakay nila sa private na sasakyan ni na Brian. Isa sa uniformadong tauhan ng magulang ni Brian ang sumundo sa kanila. Nang makarating na sila sa bahay ng lalaki, ay halos hindi siya makapaniwala nang madatnan nila ang napakalaking mansyon. Ilang beses na mas malaki sa buong bahay nila ang bahay ni na Brian. Let's go. Anyaya ni Brian sa kanya, tsaka hinawakan ang kamay niya. Sabay silang bumaba ng kotse. Sumalubong naman kaagad ang isang babaeng nasa edad 50 pa lamang. Magarbo ang suot at makapalang lipstick sa labi. Oh, iho, you're finally here. Masayang bungad ng babae at niyakap si Brian. Ilang saglit lamang ay napansin ng ginang na hawak ni Brian ang kamay niya habang bahagyang nakakuble sa braso ng lalaki. Who's this? Maang nausisa ng ginang sabay turo sa kanya. Oh, Mom, si Jocelyn, asawa ko. Anunsyo ni Brian na animoy
Kampana na umingay sa buong mansyon. Asawa? How come you didn't inform us about this? Nagkandautal na sabit ng ginang. Pero imbis na sagutin ng inay, binalingan siya ni Brian. Medyo kabado siya dahil sa naging reaksyon ng babae. Animoy, hindi ito masaya sa naging balita at halatang gulat na gulat pa. Jaslyn, this is my mom, Pelunia Cervantes. Pakilala ni Brian sa ina. Namilog ang mga mata ng ginang ngunit tila hindi bothered si Brian sa makikitang reaksyon sa mukha ng ina. Iho, dumating ka na pala. He's with his wife. Putol ni Pelonia Cervantes sa sasabihin pa sana ng dumating na ama ni Brian. Kumunot kaagad ang noon ng ama ni Brian. Oh, here's my dad, Benedicto Cervantes. Ani ulit ni Brian na animoy normal lang dito ang araw na yon. What's happening here? Anong asawang pinagsasasabi mo, Pelunia? Nakakunot pa rin ang noon na sabit ni Don Benedicto Cervantes. Gusto kong pag-usapan ng tungkol sa bagay na to, Brian. Mag-usap tayo sa opisina. Matigas ang boses ni Pelunia Cervantes at hinila ang kamay ni Brian. Wait for me, maupo ka muna. Ani Brian bago tuluyang nahila na ng ina palayo. At saka ang ama na pinasadahan pa siya ng tingin bago sumunod sa dalawa paakyat. Napalunok siya at nanginginig ang mga daliri na nagtuho na lamang sa sofa sa sala. Doon niya naisip kung talagang tama ba ang naging desisyon niya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay pangiti-ngiti na si Pelunia Cervantes sa kanya. Sinamahan siya ni Brian ng 1 linggo sa bahay hanggang sa maging komportable na siya. Kaya lang kakaibang ugali ang isinalubong sa kanya ni Pelunia Cervantes nang magtrabaho na si Brian at naiwan na siya sa pangangalaga ni Pelunia. I heard na hindi ka raw nakapag-college? Napalingon siya kay Pelunia na magsalita ito. Nasa kusina sila at naguhugas siya ng plato dahil nahihiya siyang wala siyang ginagawa sa bahay. Alanganin naman siyang tumango. Opo. Related sana sa business ang kukunin ko kung... Pero hindi ka talaga nakapagtapos. Putol pa ni Pelunia sa sasabihin niya pa sana. Tumango na lamang siya. Hindi perpekto ang anak ko. Napailing siya nang umiti. Pero perpekto po siya sa paningin ko. Mabait po siya. Hindi siya perpekto nung pinakasalan ka niya. Putol muli ni Pelunia sa kanya. Napamaang siya. Hindi niya lubos akalaing iyon ang sasabihin ng babae. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Hermosila Dorol, Shailene Balagso Mabanta ng Brescia, Italy at June Pantaliano. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ni hindi ka man lang nakapag-college, hindi ka rin nagmula sa may kayang pamilya. All I want for my son is someone that could help our family when the crisis comes. Ikaw? Anong maibibigay mo? Mga gulay at prutas sa bukid? Ani Pelunia sabay bitiw ng sarkastikong ngisi. Nang tumalikod na ang ginang ay kusang nagsipataka ng mga luha sa mga mata niya. Hindi lamang isang beses na ininsulto siya ni Pelunia Cervantes, kundi maraming beses pagkatapos nun. Nabalitaan niya rin na parating minamala si Brian sa mga negosyong pinag-i-investa nito. Parating mainit ang ulo nito sa tuwing uuwi. Gusto niyang kausapin ng lalaki pero ang parating sagot nito, "Pagod ako, Jaslyn. Let's talk next time. Let me rest for now." Animoy hindi importante ang sasabihin niya. Gusto niya lang naman na makinig sa mga sasabihin ni Brian. Pwede naman itong ikwento sa kanya ang lahat na bumabagabag sa isipan nito. Pwede nilang pag-usapan niyon. Pero sinasarili nito ang lahat.
Nang makita niya si Pelunia Cervantes sa kusina, ay nagbitiw na naman ito ng sarkastikong ngisi sa kanya. Simula nang makilala ka ng anak ko, ay nagkakaganyan na siya. Hindi pa siya minamalas ng ganyan. Pero ngayon maniniwala na ako may dala kang malas at nadadamay ang anak ko. Wala ka na nga maiaambag, nagdala ka pa ng malas. Ani ni Pelunia. Napalunok siya at napayuko. Hindi niya na kayang tagalan pa at isarili na lang ang mga nangyayaring iyon. Kailangan niyang sabihin kay Brian ang tungkol sa ina nito. Gusto niyang matigil na iyon. Gusto niyang klaruhin kung ano ba talaga ang problema ng ina ni Brian at bakit ganoon na lamang siya nitong pagsalitaan. Brian, may mali ba sa akin? Aniya kay Brian ng isang gabi nang pareho silang matutulog na. Nakapikit na si Brian ngunit nagawa pa rin sagutin ang tanong niya. Ano bang tanong yan, honey? Siyempre wala. Itulog mo na lang yan. Baka pagod lang yan. Ani Brian sa garalgal na boses. May problema ba sa akin ng mama? Aniya ulit sa asawa. Doon ay napabangon si Brian. Kunot ang noo at mukha pang iritado. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo naman naisip na may problema si mommy sa'yo? Parati ka pa nga niyang inaasikaso. Sinasabi niyang tinitimplahan ka pa niya ng gatas kapag wala ako. Kaya paano mo nasabing may problema si mommy sa'yo? Natigilan siya na mapagtanto ang sinabi ni Brian. Kahit kailan ay hindi siya tinimplahan ni Pelunia ng gatas. Ni minsan ay hindi nito pinakitang welcome siya sa pamamahay na iyon. Pero Brian, stress na ako sa trabaho, Jaslyn. Pwede bang kahit ngayon lang pagpahingahin mo naman ako? Baliw ni Brian. Napakurap-kurap siya. Ngayon lang ulit siya tinawag ni Brian sa pangalan niya. At ngayon lang din siya binulyawan ng asawa ng ganoon. Nanibago siya kay Brian. Tiniis si Jaslyn ang lahat ng nararanasan niya sa bahay na iyon. Nagdaan ng ilang linggo nang bigla na lang nag-iba ang pakiramdam niya sa katawan. Sinisisi niya pa ang stress kaya siya nagkakaganoon. Hanggang isang araw ay naabutan siya ni Pelunia na nagsusuka sa kitchen. Gulat na gulat si Pelunia ngunit kaagad din na nagpatawag ng family doctor. Napag-alaman na buntis pala siya. Natulala na lamang siya nang malaman iyon. Ayaw niyang lumaki ang anak niya sa ganoong environment. Sobrang napakasaya naman ni Brian nang malaman iyon. Thank you for giving me a child, honey. Masuyong sambit ni Brian sa kanya. Nasa OB sila noon at nandoon ang buong pamilya ni Brian. Tila doon niya lang naramdaman na may silbi siya sa pamilya. Doon lang niya naramdaman na may naibibigay siyang bagay na importante sa mga ito. Kung hindi siya nagbuntis, ay tsak na outsider pa rin ang turing ng mga ito sa kanya. Nagdaan ang ilang buwan, nagbagong pakikitungo ni Madam Pelunia Cervantes sa kanya. Ngunit kung dati ay malupit ito sa kanya, ngayon ay tila lumala ito. Huwag kang masyadong kumain ng marami. Kailangan mo sundin ang diet na dapat sa'yo. Malilintikan ka sa akin kapag may nangyaring masama sa apo ko. Pagbabanta ni Pelunia kay Justin. Aaminin ni Justin na hindi talaga naging maganda ang pagbubuntis niya. Pakiramdam niya ay nakaka-stress ang pregnancy journey niya. Walang inisip na bayarin si Jaslyn dahil ang pamilya ni Brian ang sumalo sa lahat ng gastusin nila mula sa pagbubuntis niya hanggang sa manganak siya. Dumating si Brian sa silid niya na hindi dala ang kanyang anak isang gabi. Kakatapos niya lamang sa panganganak at gusto sanang makitang muli ang bata. Gusto niyang hawakan at kalungin ito sa braso niya. Ang bata, kaagad niyang bungad kay Brian. Nandoon kina mommy. Sobrang natutuwa sila sa first apo nila. Hayaan mo munang makasama nila ang bata. Nagtagis ang bagang niya. Mula nang iluwal niya ang bata ay hindi niya na ulit ito nakita pa. Tapos ngayon ay sasabihin ni Brian na hayaan na lang ang bata sa ina nito. Pero kanina pa nila hawak ang bata. Diretsahang sabi niya. Natigilan naman si Brian. Napalunok ito at halatang hindi rin inaasahan na sasabihin niya iyon. Gusto ko lang hawakan ang anak ko. May mali ba roon? Kanina pa nila hawak ang bata. Pagkaluwal ko sa kanya, hindi ko na agad nakita ang anak ko. Paano naman ako? Kailangan ko rin ang anak ko.
Iritadong bulalas niya sa asawa. Nagtagis naman ang bagang ni Brian at mukhang iritadong tumayo mula sa pagkakaupo sa upuan sa gilid ng kama. Sasabihin ko kay Mommy. Ani Brian na tumahimik na sa labas. Binalik kay Justin ang bata ngunit hindi na nagpakita pa si Brian. Nakaramdam siya ng guilt. Pakiramdam niya ay sumobra na siya kanina. Hindi niya dapat pinagtaasan ng boses si Brian. Mukhang masyado siyang nagpadala sa emosyon niya. Hanggang sa mag-first month ang anak ni Justin, nagpahanda kaagad si Madam Pelunia Cervantes para sa buwan ng birthday ng apo. Masayang-masaya ang mga magulang ni Brian. Ngunit, hindi si Justin. Dahil sa loob ng isang buwan na iyon, ay parating si Pelunia ang may hawak sa bata. At siya rin ang nag-aalaga rito. Pakiramdam niya ay inaalisan na siya ng karapatan ng magulang ni Brian na makasama ang anak niya. Kaya isang araw ay hindi na nakatiis si Justin at tumapit na kay Pelunia. Umaga at karga-karga ni Pelunia ang bata. Ma, pwede ho bang ako munang mag-asikaso sa anak ko ngayon? Ani Justin kay Pelunia. Ngunit umangat ang kilay ni Pelunia, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ani mo'y hinuhusgahan siya nito sa uri ng tingin nito. Bakit? Kita mo ako nag-aalaga sa apo ko, babawiin mo? Angel ni Pelunia sa pakiusap ni Justin. Nagulat naman si Justin at muntik pang mapaatras dahil sa reaksyon ng ginang. Ani mo'y malaking kasalanan na hawakan niya ang anak kahit minsan lamang. Maghapon na po kasi kayo nag-aalaga sa anak ko kaya... Is there a problem? Apo ko naman to. Kahit pa buong buhay ako mag-alaga sa apo ko, walang problema. Putol nito sa sasabihin niya. Ang akin lang naman po. Parang may problema kaya gayong inaalagaan ko ang anak mo. Kung ako sa'yo, ibang bagay na lang ang asikasuhin mo. Magtrabaho ka. Hindi yung buhay prinsesa ka lang dito. Nagkakanda ko ba ang anak ko para may maibigay rito sa bahay? Ikaw. Napanganga si Justin sa susunod na sinabi ni Pelunia. Hindi siya makapaniwala na talagang wala itong balak na ibigay sa kanya ang bata. Bagkos ay pinagtabuyan pa siya nito. Tama nga. At gano'n ang gagawin mo. Kesa naman inaagaw mo sa akin ang apo ko. Bakit kaya hindi ka nalang magtrabaho? Para naman may contribution ka sa bahay na to. At saka para naman makatulong ka sa anak ko. Dagdag pa nito. Hindi na nakapagsalita pa si Justin. At hindi naman nagbibiro si Pelunia Cervantes dahil ilang araw lang ay biglang lumapit ito kay Justin. Naisip kong sa kumpanya ka na namin ng asawa ko magtrabaho. Total ay naghahanap ang kumpanya ng dagdag na tauhan. Hindi mo na kailangan pang magpasa ng requirements. Nakakahiya. Baka malaman pa nilang wala kang degree na nag-asawa ka ng isang. Kailan po ako magsisimula? Putol ni Justin sa sasabihin ni Pelunia Cervantes. Ayaw na ni Justin na marinig pa ang ibang pangiinsulto ni Pelunia. Alam niya namang simula pa noong dumating siya sa bahay na iyon ay mababa na talaga ang tingin ng babae sa kanya. Dahil lang sa hindi siya nakapag-college at wala pa siyang narating sa buhay. Ngumisi si Pelunia nang marinig ang naging tanong ni Justin. Bukas na bukas agad, pwede ka na magsimula. Alam kong wala kang desenteng damit na maisusuot. Kaya ako nang bahalang bumili nun. Ani Pelunia sa huli. Labagman kay Justin ang pinapagawa ni Pelunia ay napilitan siyang sundin iyon. Alang-alang sa pamilya niya. Makakatulong nga siya kay Brian at sa ganoong paraan ay mababawasan ang alalahanin ng asawa. Nakapag-ayos na si Justin kinabukasan. Maagang nakapagluto ang mga katulong para sa agahan. At ilang saglit ay bumaba si Justin suot ang damit na ibinigay ni Pelunia at napalunok siya nang makita ang ginang sa hapag. Nasa isang katulong ang anak niya at karga-karga nito ito. Nakaramdam siya ng lungkot dahil siya na mismong ina ng bata ay hindi mo lang magawang alagaan ang anak. Dapat mas maaga pa dyan ang gising mo. Walang puwang sa kumpanya namin ng mga kukupad-kupad. Bungad kaagad ni Pelunia habang nasa hapag. Tumango siya ngunit nakakuyom ang kamao. At ilang saglit ay dumulog siya sa hapag. Wala sa umagang yon si Brian.
Ilang araw na rin na hindi umuwi ang asawa at sa isipan ni Justin ay baka abala lang si Brian sa opisina at hindi na nito magawang umuwi pa. Huwag mong ipagkakalat sa kumpanya na ikaw ang asawa ni Brian. Walang may alam. At mas mabuti na yan. Segunda pa ni Pelunia. Nasaktan man siya ay pilit niyang binaliwala ang mga salita nito. Sa isip niya ay kailangan niyang sanayin ang sarili sa ganitong bagay. Kumalik si Justin sa pisngi ng anak bago umalis. Kinakabahan siya habang papunta sa trabaho. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtatrabaho siya sa isang kumpanya. Nasanay siya sa trabaho niya sa probinsya. Nang makarating siya sa building ay isang babaeng palangiti ang sumalubong sa kanya. "Hello po, kayo po ba si Miss Justin?" Bungad ang babae. Alanganin naman siyang tumango rito at bahagyang ngumiti. "Oo, ako nga." "Nice meeting you po. Ako po si Salome." Kaagad na nag-abot ng kamay ang babae. Si Salome ang naatasang magturo sa kanya ng lahat ng gagawin niya. Ito na rin ang nagbigay ng mga bagay na kailangan niya. Kahit papaano ay naaaliw siya sa trabaho niya. Sa una lang naman siya nahirapan. Ngunit sa pangalawang araw ay medyo maayos na siya sa trabaho niya. Biyernes ng umaga ay natuwa si Justin ng matanawang asawang si Brian. Nakangiti pa si Brian noong una habang kasabay sa paglalakad ang tatlong babaeng katrabaho. Ngunit naglaho ang ngiti sa labi ni Brian nang makita siya. Namimilog ang mga mata nito nang magsalubong ang mga tingin nila. "Justin?" ani Brian. Ni hindi mo lang siya nito tinawag gamit ang endearment nila. "Bagong office mate natin?" ani ng isang babae na kasama ni Brian. Gusto niya mang sabihin sa mga babaeng yon na siya ang asawa ni Brian ay hindi niya magawa. Naaalala niya kasi ang sinabi ni Pelunia sa kanya. Ayaw niyang suwayin ang ginang. Baka iyon pa ang pagsimula ng gulo. Ni hindi man lang itinama ni Brian ang mga sinabi ng mga katrabaho. Bagkos ay hinila siya nito sa may pantry upang kausapin. Nagpaalam si Brian sa mga babae saka siya hinatak. "Anong ginagawa mo rito?" Anito kaagad pagkapasok nila sa pantry. Nagtatrabaho. Pero nagtatrabaho na ako. Ano pa bang kulang para magtrabaho ka pa? Kung nababagot ka, pwede mo namang asikasuhin si Baby JJ. Basta sa bahay ka lang. Putol nito sa sasabihin niya. Napalunok siya. Gusto niya magsalita at magpaliwanag. Pero tila hindi siya binibigyan nito ng pagkakataon. Hanggang sa may pumasok sa pantry. At saka agad na humiwalay si Brian sa kanya at lumabas ng pantry. Animoy may iniiwasan ng lalaki. Tila ayaw nitong malaman ng iba na may relasyon sila. Tulala si Justin at malalim ang iniisip nang bumalik sa desk niya. Napansin niyo ni Salome. Kahit bago niya palang nakilala si Salome ay malapit na ang loob niya rito. Ganoon din si Salome sa kanya. Kaya nga nag-aalala kagad ito nang mapansin ang pananahimik niya. "Ayos ka lang?" ani Salome. "Ayos lang." Ani niya na bahagya pang nagbitiw ng ngiti sa kaibigan. "Kung ano man yan, wag mo na masyadong tiptipin. Lilipas din yan." Ani Salome na gumanti rin ng ngiti sa kanya. Pagkatapos niya sa trabaho ay sasakyan ng mansyon ang sumundo sa kanya. Sa bungad pa lamang ay natatanaw niya na si Brian na nag-aabang. Ani Moy, may importanteng bagay itong kailangan sa kanya. "Let's talk." Ani Brian sa seryosong boses. Kinakabahan na sumunod siya sa lalaki. Nasalubong nila sa sala si Madam Pelunia Cervantes. "Iho, nandito na pala kayo." Masayang bungad ng ginang at kaagad na sinalubong ng yakap si Brian. "Ma'am, may pag-uusapan tayo. Tungkol sa pagtatrabaho ni Justin sa kumpanya." Direct ang sabi ni Brian. Hilaw ang ngiting pumaskil sa mga labi ni Pelunia Cervantes nang marinig niya iyon. Ngunit nang bumaling ang mata ni Pelunia kay Jocelyn, ay nagbabantang tingin ang ipinukol nito kay Justin. Iniisip niya na nagsumbong si Justin kay Brian. Ano? Si Justin mismo nagsabing gusto niya magtrabaho. Nandito naman ako kaya ko namang asikasuhin ang apo ko. Alam mo naman na mahal ko ang apo kong yan. Kaya hinayaan ko na si Justin."
Pagsisinungaling naman ni Pelunia. Kumunot naman ang noon ni Justin sa narinig mula kay Pelunia. Talagang siya pang itinuro nitong dahilan. At saka iho, ayos lang naman na magtrabaho si Justin. Siguro iniisip niya lang na mas prefer niya na magtrabaho kaysa mag-alaga sa anak ninyo. Ani pa ni Pelunia. Nagtagis lalo ang bagang ni Justin sa mga narinig mula kay Pelunia. Hindi totoo ang mga lumalabas sa bibig ng babae. Ngunit para sa ikakatahimik ng pamilya nila ay hindi na siya magsasalita. Kailangan niya na lang natiisin ang mga inaakusan ni Pelunia sa kanya. Pero honey, pwede bang sa bahay ka na lang? Pwede ka namang gumala kahit saan mo gusto. Bumaling si Brian kay Jocelyn at may lambing na sa tono ng boses. Samantalang kaninay, galit na galit ito habang salubungin siya sa may pinto. Isang sabi lang ng ina nito ay bigla itong umamo. Sa puntong iyon pa lang masasabi na ni Jocelyn na sa ina lang nito nakikinig si Brian. Ibig sabihin ay walang kwenta ang mga salita niya sa lalaki. Parang dinudurog ang puso niya sa ideyang iyon. Walang gana si Jocelyn nang pumasok siya sa trabaho isang umaga. Sa tuwing bumabalik sa isipan niya ang animoy baliwala ang presensya niya sa bahay, ay parang nanghihina siya. Ayos ka lang? Relax ka muna. Hindi naman madalian to. Ani Salome. Hindi niya alam kung dahil ba sa stress kaya parang nanghihina siya ngayon o may iba pa bang dahilan. Kaya lang sa ngayon ay iyan lang ang pinagdududahan niya. O sige, bababa lang ako tapos natigilan siya nang biglang umikot ang paningin niya. Napahawak siya sa mesa. Uy, ayos ka lang? Bulala si Salome at kaagad na napatayo. Tumango siya upang hindi na mag-alala ang kaibigan. Kaya lang, biglang umikot ulit ang paningin niya. Sa pagkakataong yon ay nagdilim na ang paningin niya at tuluyan na siyang natumba. Hindi na alam ni Jocelyn ang sunod na nangyari. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Nandoon ang kaibigan niyang si Salome na kaagad naman tumayo nang makitang gising na siya. Ayos ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Kaagad na tanong ni Salome. Namimigat pa ang katawan nang bumangon siya. Nasa ospital ba tayo? Nakausap mo ba ang doktor? Anong sabi niya? Aniya sa kaibigan. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Salome. Halatang nagdadalawang isip pa kung sasagutin ang tanong niya. Ano kasi? Hindi kaagad madugtungan ni Salome ang sasabihin at napakamot pa ito sa batok. Siguro mas mainam na marinig mo mula sa doktor ang tungkol doon. Hindi ako ang dapat na magsabi nun sa'yo. Kinabahan naman si Justin nang sabihin iyon ni Salome. Sinamahan siya ni Salome patungo sa doktor at ang sinabi ng doktor ay nagpatigil sa mundo ni Jocelyn. May stage 2 cancer ka, miss. Mas lalo lang na-stress si Jocelyn dahil sa nalaman mula sa doktor. Atid na kita. Offer ni Salome. Napansin ng kaibigan ang panghihina niya kahit noong nakalabas na sila ng ospital. Naiintindihan naman ni Salome kung bakit nagkaganoon siya. Sabihin ba naman sa'yo na may cancer ka? Kahit sino ay manghihina talaga. Hindi basta-basta ang sakit na iyon. Bata pa ang anak niya at hindi niya pa ito nakakasama ng lubos. Pinangarap ni Jocelyn na balang araw magkakaroon din sila ng oras na sila-sila lang mag-ina. Nagpahatid na lang si Jocelyn kay Salome hanggang sa isang convenience store. Ayaw niyang malaman ng kaibigan ang totoo niyang buhay. Naglakad na lamang siya papasok sa kanila hanggang sa narating niya na nga ang mansyon. At nagulat na lang siya nang pagkapasok niya nakita niya si Brian na paika-ika sa sala at inaalalayan ni Pelunia. Mukhang kararating lang din ang mga ito. Nilingonan siya ni Brian. Nag-aalala na kaagad siyang lumapit sa lalaki. Anong nangyari? Bakit? Naaksidente sa opisina kanina. Putol ni Pelunia na may tabang pa sa boses. Kalaunan ay bigla na lang pumalaho ng iyak si Pelunia. Sabi ng doktor, baka hindi pa kaagad makakalakad si Brian. Kawawa naman itong anak ko. Mom, calm down. Soon ay makakalakad din ako. Ani ni Brian. At kailan pa yung soon na yan, anak, ha?
At pumalahaw muli ng iyak si Pelunia. At nang matapos ang pag-iiyak na Pelunia sa sala, ay saka naman umakyat na sina Brian. Inalalayan nito ang isa sa tauhan tsaka nakasunod si Justin. Nandoon pa rin ang pag-aalala sa mukha niya habang pinagmamasdan si Brian na inalalayan ng mga tauhan na maupo sa kama nito. Ano ba nangyari sa opisina? Bakit pa nangyari sa'yo? Maiiyak na sabit ni Justin habang pinagmamasanak nakabenda na binti ng asawa. Nabagsakan na ng malaking paso sa office. Pero don't worry, tinanggal na ni ng mami ang mga paso na design sa bawat cubicle ng office ko. Ani ni Brian at nagbitiw ng bahagyang ngiti. Huwag mong nilalang yon, mabigat ang paso na yon. Namimilog ang mga matang bulalas niya. Okay, calm down, calm down. Para ka namang si mommy eh. Buti pa matulog na lang tayo. Nito na kaagad nang humiga sa kama upang makatulog na. Alalang-alala pa din naman siya samantalang heto si Brian at mukhang hindi naman apektado sa nangyari dito. Gusto niya rin sanang sabihin kay Brian ang tungkol sa sakit niya. Kaya lamang ay ayaw niya nang dumagdag pa sa problema ngayon. May karapatan si Brian na malaman iyon, kaya lang hindi pa ngayon ang tamang panahon. Humiga siya katabi ng asawa at pinagmasdan ang likod nito. Dati-rati naglalambingan pa sila bago matulog. Ngayon ay parang ordinaryo na lang ang mga gabi sa kanilang dalawa. Wala na iyong dati. Plano pa ni Justin na ipagluto si Brian kinabukasan dahil sa sitwasyon ng lalaki. Balak niyang tumigil na muna sa pagtatrabaho dahil aalagaan niya na lang ang asawa hanggang sa gumaling na ito. Sa tingin niya ay ito na ang huling araw niya sa trabaho. Kaya lamang pagkababa ni Justin ay nagulat na lang siya nang may bagong mukha siya nakita sa isang katulong. Mas maaga pa nga itong nagising kaysa sa ibang katulong na nandoon. Hi, aniya sa babae. Nagbitiw naman ng tipid ng ngiti ang babae bago nagsalita. Hi po. Balingkinitan, maputi at may itsura ang babae. Bago ka? Opo. Ako pong mag-aalaga kay Sir Brian. Nakangiti pa ang babae nang sabihin iyon. Natigilan naman siya sa narinig. Kung ganon, ay may nakuha na palang mga ito para mag-alaga kay Brian. Iniisip niyang paniguradong si Pelunia ang nagdesisyon para rito. Pinapangunahan siya ni Pelunia gayong hindi naman niya pa naman nasasabing siya ang mag-aalaga kay Brian. Hindi siya kaagad pumasok sa umagang yon para kausapin si Brian. Sa silid ay nakita niyang nakabihis na si Brian at tinutulungan ng bagong katulong. Excuse me, pwede ba kitang makausap, honey? Aniya. Tumikim si Brian bago nagsalita. Sige, iwan muna kami Cassie. Pagkatapos ay bumaling pa si Brian sa katulong na si Cassie ang pangalan at nagbitiw ng mag-aangiti sa babae. Ano yon, hon? Ani Brian ang balingan siya. Gusto ko sanang pag-usapan ng tungkol sa mag-aalaga sa'yo. Yes. Nandiyan na si Cassie para... Gusto ko sanang ako mag-alaga sa'yo. Putol niya pa sa sasabihin pa sana ni Brian. Bala kong tumigil na muna sa trabaho para maalagaan kita. Napanganga si Brian. Saglit pa bago ito nagsalita. Actually, ako mismo ang kumuha kay Cassie para mag-alaga sa akin. Pag-amin ni Brian. Natigilan siya. Ibig sabihin, ay nagdesisyon si Brian nang hindi man lang siya tinatanong. Hindi mo sinabi sa akin? Aniya na nakakunot ang noo. You're busy. Pareho tayong busy. Kaya hindi ko na nasabi. At saka nakakahiya naman kung bigla ko na lang paaalisin yung tao dahil lang gusto mong ikaw mag-alaga sa akin. Paliwanag nito. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi siya sanay na hindi nagsasabi si Brian sa kanya. At isa pa, nakapagsimula ka na sa work mo. At mukhang okay ka naman doon. Kaya ipagpatuloy mo na. Dagdag pa nito.
Gusto man ni Justin na maunang bumaba para maipagluto si Brian ay hindi niya na magawa dahil parati siyang nauunahan ni Cassie. Kahit sa ganoong paraan man lamang ay maasikaso niya si Brian. Hindi niya na nga magawang maasikaso ang anak ay hindi niya pa maaasikaso si Brian. Siya ang ilaw ng tahanan pero pakiramdam niya ay wala siyang kwenta. Pagkababa niya ay naabutan niya si Cassie sa kusina at nakasuot ng sobrang ikli na shorts tapos sleeveless. Sumasayaw-sayaw pa at pakanta-kanta pa ang babae habang nagluluto. Animoy sobrang saya nito. Samantalang siya naman ay parang namatayan. Mabigat ang katawan na nagtungo na lamang siya sa garahe upang magpahatid na sa driver patungo sa kumpanya. Sa linggo lang siya nakakapagpahinga at parati niya nakikita sina Brian at Cassie na magkasama. Kahit sa silid ay naaabutan niyang nagtatawanan ng mga ito. Naisip ni Jaslyn, baka mabait lang si Cassie at palagay na ang loob ni Brian sa babae. Ilang beses niyang pinangarap na sana siya na lang ang nasa posisyon ni Cassie. Iyong malaya niyang naaasikaso ang asawa niya nang wala siyang isinasaalang-alang na kung ano. Hanggang sa isang linggo, dumating ang araw kung kailan schedule ni Brian para sa doktor nito. Linggo at nagkaroon siya ng pagkakataong samahan ng asawa. Kaagad siyang nagbihis at nagpaganda. Animoy, date ang pupuntahan niya samantalang check-up lang naman talaga iyon. Brian, pwede ba akong sumama sa'yo ngayon? Linggo ngayon, wala ako. Natigilan siya nung sumulpot bigla si Cassie. Makapal ang pulang lipstick at maikli ulit ang suot na damit. Ang postura nito ay parang pupunta ito sa party at hindi sa ospital. Tara na! Mahihimiga ng excitement sa boses ni Cassie. Nagkatingin na naman sila ni Brian. Hinihintay niyang sabihin ng asawa niyang huwag nang sumama si Cassie, na nandito na siya at siya nasasama dito. Malaking kumpiyansa niyang iyon ang isasagot ni Brian. Hanggang sa nagsalita ito. Huwag na honey, si Cassie na lang. Pagod ka. Day off mo ngayon. You should rest. Bagkos ay iyon ang lumabas sa bibig ni Brian. Parang sinakluban siya ng langit at lupa sa naging sagot ni Brian. Pinili nito si Cassie kesa sa kanya. Kahit naman nakita na nitong nakaayos na siya at gustong-gusto niyang sumama. Ilang beses pa siyang kumurap-kurap upang hindi siya maiyak. Sinisikap niyang hindi maiyak sa harapan ni Brian. Magmumukha lang siyang baliw. Hindi niya alam kung bakit pero nasaktan talaga siya. Ganun ba? Sige, ingat kayo. Aniya na lamang kahit nanginginig pa ang boses. Nauna na lamang siyang bumaba at nagtungo sa kitchen para uminom ng tubig. Ilang saglit ay nakita ni Justin sina Brian at Cassie na pababa na ng hagdan. Natigilan siya at nakasunod lang ang tingin niya sa mga ito. At habang papalayo ang dalawa, ay pasikip naman ng pasikip ang kanyang dibdib. Nag-umpisa na rin may mamuong kung ano sa dibdib niya noong mga oras na yon. Sisi? Pagdududa? Unti-unti ay napapansin ni Justin ang sobrang lapit na relasyon ng dalawa. Para bang sobrang close nila at matagal na silang magkakilala. Hindi kalaunan ay nag-utos si Justin ng tao upang maglagay ng CCTV sa kwarto nilang mag-asawa nang sa ganon ay mabantayan niya ang kilos ng dalawa. Paulit-ulit na nangyayari iyon. Parating si Cassie ang gustong makasama ni Brian sa mga check-ups nito kaya naman hindi niya na rin naiwasan pang magduda. Baka naman close lang talaga sila at marunong lang talagang makisama si Cassie sa inaalagaan niya. Madumi lang ba talaga ang isip niya dahil nagsiselo siya? Isang umaga ay bigla na lamang lumapit si Pelunia sa kanya. Karga nito ang anak niyang hanggang tingin lang siya at hindi niya man lang mahawakan. Ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Kesa naman pinaproblema mo pa ang medication si Brian. Gusto mo pa talaga siyang samahan? Wala ka namang maitutulong doon. Ani Pelunia na may panunuya ang gising pinakawalan. May kinuha na siyang personal na maid niya. Ibig sabihin, hindi ka na niya kailangan. Napalunok siya na makaalis na si Pelunia ay hindi niya na napigilang hindi maiyak. Tanghali isang linggo ay umalis si Pelunia kung kaya't pinuntahan niya si baby JJ. Nandoon ang tagabantay ng anak niya.
Napangiti siya nang makita ang anak niyang nakikipaglaro sa yaya nito. "Pwede po bang ako na muna?" Aniya sa yaya ni baby JJ. Ngumiti ang tagabantay at umalis doon. Masaya siyang lumapit sa anak at kaagad itong kinarga. Para siyang lumulutang sa ere nang sa wakas ay nahawakan niya na ang anak. Hinalikan niya ito sa noo at saka nagsalita. "Sana, balang araw magkaroon tayo ng pagkakataong tayo lang dalawa, anak. Namiss ka na ni Mama." Pinagmasdan niya ang anak. Kamukhang kamukha ito ng ama nito. Karga niya ang bata patungo sa silid nila ni Brian. Ngunit ilang saglit papunta sa silid nila ni Brian ay nakarinig siya ng pagkabasag sa may sala. Kung kaya'y kaagad niyang tinungo banda roon. Ngunit pagkarating niya sa sala ay naabutan niya ang nagkakagulong kasambahay. Animoy may nangyayaring hindi maganda sa bahay. Kaagad siyang lumapit upang mag-usisa. Pero sa paglapit niya ay nakita niya si Pelunia Cervantes. Walang malay at nasa kandungan ng isa sa kasambahay at pinapaypayan ng mga ito. "Ano nangyari kay Mama?" Aniya sa isang katulong. "Nawalan po ng malay matapos siya pong malaman na naaksidente sa sasakyan si Sir Benedicto. At saka, wala na po si Sir." Naiiyak na sagot ng katulong sa kanya. Napalunok si Jaslyn at natulala na lamang. Isang oras pa bago dumating ang ambulansya. Wala pa ring malay si Pelunia hanggang sa mga oras na yon. Dinala na ito ng ambulansya kalaunan at sumama ang isa sa katulong upang mabantayan ang amo at makaresponde sa kung ano mang kakailanganin kung sakali. Kaagad na umakyat si Justin sa taas at iniwan sa yaya ang kanyang anak. Susunod siya sa ospital. Kaya lang pagkarating niya sa ospital ay naabutan niya si Brian doon. Hindi mapakali habang nakatingin sa emergency room. Ngunit imbes na siya nagpapatahan kay Brian, ay ang alalay nitong si Cassie ang nandoon upang gawin iyon. Tulala na napaatras siya at masikip ang dibdib na nagtungo na lamang sa sasakyan. May sakit siya. Hindi niya alam kung kailan siya tatagal sa mundong ito. Ang gusto niya lang naman ay makasama ang mga importanteng tao sa buhay niya. Pero parang ipinagkait iyon sa kanya. Parang inilalayo ang mga ito sa kanya. Hindi niya napigilang hindi maiyak sa loob ng sasakyan. Gusto niyang ibuhos ang lahat ng iyon ng palihim. Ayaw niyang ipakita kay Brian sa ngayon ang kahinaan niya. Ilang araw ang dumaan matapos ang nangyari. Sa huli, nalaman ng lahat ang kinahihinatnan ni Pelunia Cervantes. Ang ilaw at reyna ng mansyon ng mga Cervantes ay ngayon hindi na maigalaw ang kalahating katawan. Hindi lamang si Pelunia ang naging baldado, maging ang kabuhayan ng pamilya dahil sa pagkawala ni Benedicto na siyang matatag na haligi ng mga Cervantes. "Ako na lamang ang magpapatakbo ng kumpanya, Mommy." Voluntaryo ni Brian isang umaga. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Pelunia sapagkat alam ng ginang na si Brian ay ilang beses nang minala sa lahat ng mga pinasukan nitong negosyo. Sa pagkakataong yon ay hindi kaya ni Pelunia na iatang pa sa balikat ng anak ang kinabukasan ng kumpanya. "Mommy, ano na? You have to decide now. Kundi baka kung anong mangyari. I will pass the company to your wife. She will be the new CEO of our company." Putol pa ni Pelunia sa sinabi ng anak. Alam ni Pelunia na binabato siya ng masasakit na salita ni Justin noon. Ngunit nakita niyang simula nung mamatay ang kanyang asawa ay si Justin na ang sumubok na patakbuhin ang kumpanya. Nakitaan niya ng potensyal ang babae. Kahit nawala na si Benedicto ay nakita niyang hindi bumagsak ang pondo ng kumpanya at nanatili ito sa dati. "What? Pero ako ang nag-iisa ninyong anak. Walang ibang hahawak nun kundi ako." Giit pa rin ni Brian. "And I am your mother. Lahat ng sasabihin ko ay susundin niyo." Pagtatapos niya at kaagad na tinalikuran ang anak. Itinulak ng katulong ang wheelchair na at nagtungo na lamang sa kusina. 5 buwan ang lumipas matapos ma-stroke si Pelunia ay si Jaslyn ang tumayong haligi sa kanilang pamilya. Si Jaslyn ang nandoon upang saluhin ang lahat ng responsibilidad. Si Brian ay kasama lamang ni Cassie sa silid nito. May napapansin si Pelunia kay Cassie at Brian, ngunit hindi masabi ni Pelunia iyon kay Justin. Ayaw niyang sa kanya nanggaling ang impormasyong iyon.
Gusto niyang si Justin mismo ang makadiskubre. Samantala, masaya namang nilalaro ni Justin ang anak sa opisina. Binilisan niya ang mga trabaho at sinigurong wala siyang mali bago niya iniwan iyon upang makalaro ang kanyang anak sa silid ng opisina. Hoy, Justin! Natatawang pumasok si Salome sa opisina. Ang nagsisilbi niyang secretary ay ang kaibigan niyang si Salome. Kumain ka na. Nagpaakyat na ako ng ulam at kanin. Imporma nito na nakangisi pa. Ang saya-saya mo naman ata. Nakangisi na rin siya ngayon. Yung crush ko ang nautusan ko. Kinikilig pa na pag-amin ni Salome. Napanganga siya at natawa na lang kalaunan. Nang lumabas nga siya ay nakita niyang matangkad na lalaki na seryoso ang muka at may itsurang naglapag ng supot ng pagkain sa table niya. Pigil na pigil ni Salome ang kilig sa tabi habang sinisiko siya. Tinutudyo niya kasi ito gamit ang mga tingin. Kung may kailangan pa po kayo, just call me. Ani ng lalaki sa baritonong boses. Taas noon naman siyang umiling. Baka si Salome meron. Namula si Salome nang banggitin niya ito. Kaagad naman na umiling ang kaibigan niya. Wala naman. Nampas siya ni Salome sa braso bago ito lumarga. Baliw ka, Justin. Natatawa niya na lang na sinundan ng tingin ng dalawa na palabas. Kita ang awkwardness kay Salome habang nakauna kay Jefferson, ang crush nito. Bumaling si Justin sa labas ng glass wall ng opisina. Makikita ang mga matatayog na mga estruktura sa labas. Sa ngayon, pinag-aaral siya ni Pelunia ng kurso na konektado sa business. Iyon na gusto niyang pag-aralan simula noong dalaga pa siya. Hindi pa siya tapos at wala pang diploma sa ngayon. Pero balang araw ay magkakaroon na rin siya ng ganoon. Nagulat din siya nang malaman na siya ang gagawing CEO ni Pelunia sa kumpanya ng naiwan ng asawa nitong si Benedicto. Noong una ay walang bilib sa kanyang mga investors kaya may mga nag-pull out ng pera sa kumpanya. Ngunit nang mapalago niya ang perang naiwan sa kumpanya, ay nagsibalikan ng mga investors at ibinalik ang mga perang binawi mula sa kumpanya nila. Ngayon ay nadagdagan pa nga. Ilang oras matapos niyang kumain ay dumating muli si Salome. Magsisimula ng presentation ngayon. Tara na. Anunsyo ng kaibigan. Napangiti siya at tumango. Nandoon ang mga bigating investors nila. Siniguro niyang nabigyan niya ng magagandang tips sa mga empleyado niya para makumbinsi at mapaganda ang kanilang produkto. Si Baby JJ ay iniwan niya sa yaya nito sa opisina niya. At kaagad na nagtungo si Justin sa meeting. Nandoon na ang lahat ng mga investors na makarating siya. Ngumiti siya sa mga ito na ginantihan naman ng matamis na ngiti ng mga nandoon ngayon. Nandoon na rin ang mga empleyado niyang magpe-present ng mga bagong designs ng mga ito. Ngumiti siya sa mga empleyado upang bigyan ng lakas ng loob ang mga ito para sa presentation ngayon. Good morning everyone! Taas noon naman na nagsimula ang isa sa empleyado niya. Nasa kalagitnaan na siya ng presentation nang biglang dumating ang yaya ni Baby JJ, kaya ay kaagad siyang nag-excuse sa mga nandoon. Nandiyan naman si Salome para makinig para sa kanya. Kaya lang, kailangan pa rin talaga ang presence niya roon kaya kailangan niya makabalik kaagad pagkatapos niyang makumpirma kung ano ang problema ng yaya ng anak. Yaya, bakit? Aniya na nag-aalala na makarating. Pagkarating niya ay pumapalahaw ng pag-iyak si Baby JJ. Nakaramdam siya ng awa na makitang namumula na sa pag-iyak ang anak. Kanina pa po siya umiiyak, ma'am. Ayaw niya pong tumahan. Sumbong ng yaya ng anak niya. Kaya siya nang kumuha sa anak niya para kargahin ito. At nang makarga niya na ito ay kaagad itong huminto sa pag-iyak. Nabawangiti siya nang mapagtantong siya ang hinihintay ng anak niya at huminto na ito sa pag-iyak. Gusto mo si mama ang kakarga sa'yo? Aniya nang may lambing sa anak niya. Ilang saglit ay dumating si Salome. Jess, kailangan ka na sa meeting. Hindi pwedeng wala ka ron. Napalunok siya ng balingan ng yaya ng kanyang anak. Kapag ibinigay niya ulit sa yaya ang bata ay iiyak lang ulit si JJ. Kaya wala na siyang choice sa pagkakataong yon. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Salome. Pero hindi na siya nakinig pa kay Salome. At nagtungo na siya sa meeting area dala ang anak niya sa bisig.
Pangiti-ngiti pa si Baby JJ sa mga bisig niya habang karga-karga niya ito. Nang dumating siya sa meeting area ay nagulat ang mga investors niya nang makitang ang CEO ng mga ito ay may bitbit na sanggol. Hello everyone, ito nga palang anak ko. Maybe gusto niyong sumama sa meeting? Anunsyo niya sa lahat ng nandoon. Hanggang sa bigla na lang humagikik ang anak niya habang nakatingin sa lahat. Napuno tuloy ng tawanan ng meeting area. Napuno ng papuri ang anak niya. Sobrang cute raw kasi at sabi ng ibang investors na gusto nitong magkaapo na kasing masayahin katulad ng kanyang anak. Natapos ang meeting na may ngiti sa mga labi ang mga investors na nandoon. At isa pa ay nagustuhan ng mga ito ang presentation at ang buong produktong kanilang ilalabas. Sa mga sumunod na meeting ay nag-request pa nga ang ibang mga investors na dalhin niya ang anak niya sa meeting at nawawala raw ang pagod ng lahat ng doon sa tuwing nakikita si Baby JJ. Masaya naman siya sa ganoong paraan ay hindi na kailangan na mawalay pa sa kaniyang anak. Sa pag-uwi niya sa mansyon isang linggo ay kaagad niyang nakita sa bungad si Pelunia. Nakangiti ito at alam niyang hindi siyang dahilan ng ngiti nito kundi ang anak niyang bitbit. Ramdam niyang pangungulila ng ginang sa kanyang anak. Hindi siya katulad ni Pelunia. Hindi niya ipagkakait ang anak niya rito. Kaya kaagad niyang ipinigay sa babae ang anak. Kaagad naman na hinalikan sa pisngi ni Pelunia ang kanyang anak. Jaslyn, biglang nagsalita si Pelunia kaya't dahan-dahan siyang bumaling sa babae. Sa paglipas ng panahon ay halos nakatira na sila ng anak niya sa opisina. Ang opisina ang naglalayo sa kanila sa sigalot mula sa pamamahay nila. Tahimik ang buhay nila simula nung maging CEO siya ng kumpanya. Ngayon, kung iinsultuhin na naman siya ng ginang, ay hindi niya na alam kung makakaya niya pa ba ang mga ibabato nitong salita. Baka kasi hindi na siya sanay. Baka nga maiyak pa siya. Po, magalang niyang sambit sa pagtawag nito. Ngunit imbes na inaasahan niyang panginginsulto ang makita, ay ang ngiti nito ang bumungad sa kanya. Napasinghap siya nang hawakan nito ang kanyang dalawang kamay matapos maipasa ang anak niya sa yaya nito. Justin, iha, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Patawarin mo ako at agad-agad kitang hinusgahan at minaliit. Hindi ko akalain yung taong minamaliit ko noon ay siyang magbabangon muli sa pamilyang ito. Sa pagkakataong yon ay umiyak na si Pelunia. Napanganga siya. Hindi niya inaasahang sasabihin ng ginang iyon. Nasa wheelchair ang babae at nakatingala sa kanya habang hawak naman ang mga kamay niya. Sa totoo lang, si Pelunia ang huling taong maiisip niyang magsasabi ng salitang patawad. Lalo na't hindi sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang darating ang panahon na biglang maiisip ng babae na nagkamali ito at kailangan itong lunukin ng pride nito at aminin ang kasalanan. Hindi kita dapat pinangunahan. Hindi kita dapat minaliit dahil lang sa naging buhay mo noon. Kahit na ano man ang dahilan ko, hindi mo pa rin deserve ang lahat ng mga ginawa ko. Kaya I'm sorry, Jaslyn. Naghirap ka dahil sa mga ginawa ko. Sa pagkakataong yon ay hindi niya na napigilan ang maiyak. Parang pinipilit ang puso niya sa pagkakataong yon. Tila nagbalik ang lahat ng mga nangyari noon at lahat ng paghihirap niya. Kaya mas lalo pang bumuhos ang luha niya. Matagal niya nang pinangarap na sana matanggap na siya ng pamilya. Sa totoo lang, nangungulila na siya sa pag-aalaga mula sa kanyang pamilya. Hindi madali sa kanya ang malayo sa ina at ama pero kinaya niya at pinangako sa sarili. Hindi siya uuwi hanggat hindi siya nagtagumpay sa buhay niya. Pinangako niyang hindi siya uuwi na luhaan at umiiyak sa harapan ng papa niya. Kahit papaano ay gusto niyang tuparin ang mga pangarap ng pamilya niya kahit na binigo niya ang mga ito isang beses. Mula sa malawak na executive office ay nakatanaw muli si Justin sa mga matatayog na building sa labas. Lumalaki na ang kumpanya sa pangangalaga niya. Napapangalagaan niya ito ng mabuti sa kabila ng sigalot na naranasan ng pamilya nila. Binalingan niya ang anak niyang payapang natutulog sa crib. Pinasadya niya pang dalhin iyon doon upang may matulugan ang anak niya malapit sa table niya. Upang makita niya ito parate kahit na nasa trabaho siya.
Jocelyn? Oh my God. Bulala si Salome na kaagad din naman na natahimik nang mapansin na natutulog pala si baby JJ. Bakit? Nagtataka nakatingin siya sa kaibigan. Tingnan mo to. Nito na kaagad na pinakita ang cellphone nito. Isang video ang nag-play roon na may 30 million views sa internet. Kumunot ang noon niya na makilala kung sino ang nasa video. Siya yun. Bakit nandiyan lang? Hindi niya natapos ang sasabihin na mapansin niya na may karga-karga siyang baby habang nakikinig sa presentation. Ito ay kuha habang may meeting at karga-karga niya ang kanyang anak. Pagkatapos ang nasa caption, isang CEO na isa ring ulirang ina. Puros positive comments ang nakuha niya sa comment section. Maging ang kumpanya at mga brands ng products nila ay nabanggit na rin doon. At ang ating sales sa mga bagong products na lumabas ngayong taon, pumalo ng mas mataas kesa nung nakaraan. Muntik pang mapatili si Salome ngunit pinigilan ng maalala na naman ang natutulog na si baby JJ. Napanganga siya. Hindi agad nag-sink in sa isipan niya ang sinabi ng babae. Ngunit nang balingan niya ang video ay saka lang siya napangiti. Tsaka binalingan niya ang natutulog niyang anak. Swerte ang anak ko ah. Siya ang nagbigay ng swerte sa atin. Naibulong niya na lang. Ngumisi naman si Salome. At dahil ikaw ang CEO namin, mahal na mahal ka ng mga empleyado mo kasi para na raw kapamilya ang turing mo sa kanila at hindi empleyado lang. Dahil nagsikap ka. At eto na nga tayo. Dito pa lang pakiramdam ko. Malapit na tayo sa tuktok ng tagumpay. Tapos sinamahan pa ng swerte ni baby JJ. Maiiyak na tumango siya. Hindi lang sa taong iyon umangat ang sales ng kumpanya. Maging sa mga sumunod na taon, hindi niya akalaing sa loob lang ng isang taon ay nagkaroon kaagad ng mas marami pang branch ang kumpanya nila. Mas dumami pang investors na mas nagtiwala pa sa kumpanya. Naging mas abala sila. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang si Jocelyn nang bigla na lang sumulpot sa building si Brian. Malawak ang ngiti sa labi ng lalaki at kaagad na nagtungo sa anak nila na nasa crib ng opisina. Hindi na kayo masyadong umuuwi. Namiss ko na tong anak natin. Ani Brian ang makarating. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya lang inaasahan na darating ngayon ang lalaki. Wala nang time kay daddy ang mommy mo, baby. Abala na yata siya masyado sa kumpanya. Nagbitiw ng sarkastikong ngisi si Brian. Nagtagis ang bagang niya nang marinig iyon kay Brian. Kung may taong wala ng oras dito, ay si Brian iyon. Wala itong ibang sinasama sa lakad kundi ang tagapag-alaga nitong si Cassie. Ni hindi na nga ito nagpupunta sa kumpanya para lamang bisitahin ang anak nila. Himala na nga na nagpunta ito ngayon dito. Anong kailangan mo? Pagod niyang tanong sa lalaki. Narinig niyang mula sa mga katulong na mukhang nagalit pa nga si Brian noong malaman nitong siya ang magpapatakbo ng kumpanya at hindi ito. Imbis na tuwa at maging proud pa ito sa asawa nito, ay parang kakumpetensya pa ang tingin ng lalaki sa kanya. Magkakaroon na naman ng another branch ang company? Congrats! At may sarkasmo pa sa ngisi ni Brian ang pumalakpak ito. Napabuntong hininga siya. Napansin ni Justin simula nang dumating sila dito sa syudad ay nagbago si Brian. O baka naman ito talaga ang totoong kulay ng lalaki. Ngayon lang nito iyon pinakita sa kanya. Baka may mga bagay pa talaga siyang hindi alam tungkol kay Brian. Salamat. Aniya nalabas sa ilong sapagkat hindi niya naman talaga nararamdaman na totoo ito sa sinasabi. How are you, honey? Anito na may hilaw ng ngiti. Napalunok siya at pumaling na kay Brian. Ano ba talagang kailangan mo? Minahal naman niya ang lalaki sa totoo lang. Kaya lang habang tumatagal, ay unti-unti namang nilalayo ni Brian ang sarili nito sa kanila. Animoy hindi na ito ang Brian na pinakasalan niya noon. Tiningnan niya ang paa ng lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Iniisip niya na baka iyon ang dahilan kaya nakakaramdam ito ng insecurities. Maliban na bisitahin ko kayo rito? Tumawa ito. Wala akong sinabing ganon, Brian. Aniya na may lamig sa mga mata. Natawa ito. Nakakatampo ka naman. Sa pagkakataong yon ay isinara niya ang laptop at tumingin sa lalaki.
Kung wala ka nang kailangan, pwede ka nang umalis, Brian. Wow! Nagtaas ito ng 2 kamay na animoy sumusuko. Baka nakakalimutan mong ako ang anak ng may-ari ng kumpanyang to. Kung hindi dahil sa akin, ay wala ka rito ngayon. Kaya huwag kang mayabang dyan. Napanganga siya sa sunod na narinig niya kay Brian. Ito pala ang unang beses na pinagsalitaan siya ng asawa ng ganoon. At tinawag pa siyang mayabang ni Brian. Mapait na ngiti ang binitawan niya matapos marinig ang mga sinabi ni Brian. Hanggang sa pumatak ang luha sa mga mata niya. Nakita niyang tila na tauhan si Brian at lumambot ang aura nito at akmang lalapit sa kanya. Sorry. I didn't mean to. Nandito nga ako dahil sa'yo, Brian. Kaya tama ka. Binigo ko ang mga magulang ko. At pinili kong iwan sila dahil mahal kita. Nagsikap ako at ginawa ang lahat ng makakaya ko para sa inyong lahat. Para sa pamilya natin. At ang lahat ng paghihirap ko ay hindi para sa akin. Tapos sasabihin mong mayabang ako? Putol niya sa sasabihin pa sana ni Brian. Bakas ang guilt sa mukha ni Brian habang pinagmamasdan siya. Hindi ko sinasadya. Sorry. Ngumiti siya. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng to, ay iiwan ko sa iyong pag-aari mo. Wala kaming dadali ng anak mo, Brian. Nilapitan niya ang bata sa curb nito at kinarga niya ito at saka lumabas na muna sila. Masamang tingin ang nakuha ni Brian mula sa mga empleyadong nandoon. Sinama ni Jaslyn ang anak sa park at binilhan niya ng balloon. Masaya naman na nilalaro-laro ni Baby JJ ang balloon na hawak. Gumaan naman ang pakiramdam niya sa tuwing marinig niya ang pagtawa ng anak niya. Kung ano-anong laruan ang binili ni Jaslyn para lang matuwa ang anak niya. Minsan na lang itong mailabas kaya nilubos-lubos niya na. Mapait na ngiti ang binitawan niya kalaunan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya makikita ang saya sa mukha ng kanyang anak. Hindi niya alam kung kailan babawiin ang hiniram niyang buhay. Hindi siya naghimo ngunit ipinagpapasa Diyos niya na lamang ang lahat. Napakamasayahin po ng anak ko at malusog din. Kapag nawala ako, sana wag niyo po siyang pabayaan. Aniya habang pinagmamasdan ng langit. Dahil sa maghapong gala ay nakatulog na ang bata sa stroller nito. Hapon na nang magtungo sila ng anak niya sa kondo ni Salome. Napagdesisyon na niyang doon na lang muna sila matulog ng anak. Napangiti naman si Salome nang mapagbuksan sila nito. Nasasanay na kasi silang sa tuwing day off ni Salome ay nakikitulog sila sa bahay ng babae. Akmang ipapasok niya na ang stroller ni Baby JJ nang bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Hindi na alam ni Jaslyn ang sunod na nangyari. Nagising ulit siya sa isang ospital. Ngunit sa pagkakataong yon ay kasama ni Salome ang doktor at kakatapos lang ng mga itong mag-usap nang magkaroon na siya ng malay. Ngumiti siya sa mga ito. Napansin niya naman ang pamamaga ng mata ni Salome. Sa tabi ay ang stroller ni Baby JJ at nandoon din ang yaya ng bata. Nandoon din ang anak niya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Kamusta, Doc? Aniya na animoy walang nangyari sa kanya kahapon. Nagkatinginan sina Salome at ang doktor. Tumango si Salome bago bumaling ang doktor sa kanya para magsalita. Your cancer is now in stage 3. Wika ng doktor sa seryosong boses. Nagsimula na namang umiyak si Salome. Mapait siyang nagbitaw ng ngiti sa doktor. Doon naman talaga papunta yun, Dok. Inaasahan ko na po yan. Bahagya siyang tumawa. Ilang saglit ay nagpaalam na ang doktor dahil may iba pang pasyente ang pupuntahan. Panay pa rin ang pag-iyak ni Salome. Ngiti lang naman ang tanging ganti niya sa kaibigan. Ayaw niyang sayangin ang natitirang panahon niya sa mga walang kwentang bagay. Gusto niyang ilaan iyon sa mga bagay na makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Pinilit siya ni Salome na magpahinga na muna. Kaya nga pagkatapos niya sa ospital ay dumiretso na kaagad sila sa mansyon. Hindi pa alam ng lahat ang tungkol sa kalagayan niya at wala pa siyang balak na sabihin iyon sa lahat. Papasok na siya sa silid nila ni Brian nang may marinig siya mula sa labas ng nakasarang pinto. Ano pang hinihintay mo? Mag-file ka na ng annulment sa kanya. Binabaliwala ka na niya.
Natigilan siya ng mahinigan ng boses ni Cassie. Anong annulment? Eh di mas lalong mapapalayo sa akin ang anak ko. Ikaw mismo ang may ideya nito. Kaya nga nagkunwari ako na aksidente, di ba? Dahil gusto mong magkasama tayo. Tapos gusto mo ngayon magpapa-annul pa ako kay Justin? Kay Brian naman na boses iyon. Eh, hindi ko na kayang ganito na lang tayo parati. Ayoko nagtatago na lang tayo parati sa Justin na yon. Tsaka pwede naman kitang bigyan ng anak, baby loves. Hindi mo na kailangan ng anak niyo ni Jocelyn. Ani Cassie na nanlalambing ng boses. Hindi niya na kinaya ang mga narinig niya at pumasok na siya. Saktong-sakto na nakita niyang nakakandong pa si Cassie kay Brian. Ani mo'y bagong kasalang dalawa na naglalambingan sa kama nila. Kagad namang naitulak ni Brian si Cassie na nahulog pa sa sahig. Justin, let me explain. Bulala si Brian. Ngumiti siya sa lalaki. May kalakip na sarkasmo ang ngiti niyang yon. Bumaling siya kay Cassie na may takot nang nakabalatay sa mukha niya. Huwag kang mag-alala, Cassie. After kong narinig ang lahat, ngayon din, ibibigay ko ang gusto niyong dalawa. Nakakahiya naman kasi napatago yung relasyon niyo kung hindi naman kayo pagbibigyan. Aniya. Binalingan niya si Brian na hanggang sa oras na yon ay gulat na gulat pa rin. Sana maging masaya ka kasama siya. Hindi mo na kailangang magkunwaring baldado simula ngayon. At sana inamin mo ng maaga na may mahal ka ng iba para hindi ka na nahirapan pong magkunwari ngayon. Pasensya na ha. Kung ako pang naging hadlang sa pagmamahalan niyo ni Cassie. Aniya na may mapait na ngiti. Akmang aalis na siya nang mapagtantong naririnig pala ni Pelunia ang mga sinabi niya. Ano? Bulalas ang ginang at palipat-lipat ang tingin kay Cassie at Brian. Kayo ng katulong na yan? Namilog ang mga mata ni Brian. Hindi inaasahan na marinig iyon ng ina. Ma'am. Natigilan si Brian nang bigla na lang tinaas ni Pelunia ang mga kamay upang patigilin sa paglapit ang anak. Tumulo na rin ang mga luha ni Justin sa pagkakataong yon. Pakiramdam niya sa mga oras na yon ay ginamit lang siya ni na Brian. Tapos niyang magamit ay itatapon na lang ng ganoon. Mabilis siyang umalis doon at kinuha niya sa kabilang silid ng anak niya. Kinarga niya si baby JJ at balak niyang umalis sa bahay. Iiwan niya ang lahat. Magbibitiw siya sa kumpanya. Iyon ang plano niya. May kaunting ipon siya. Iyon ang iiwan niya kay Salome dahil balak niyang iwan ang anak niya sa kaibigan. Kung ano man ang mangyari sa kanya, ay si Salome na ang bahala sa anak niya. Si Salome na rin ang bahalang magsabi sa mga magulang niya sa mga kinahinatnan niya. Nilagay niya sa stroller ang anak niya at tinulak na iyon palabas. Jocelyn! Narinig niyang tinawag pa siya ni Brian. Ngunit nagmamadali na siyang umalis. Hindi niya na pinakinggan ang lalaki. Ngunit palapit na siya sa sumalubong sa kanyang driver nang bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Hindi niya na alam kung anong sumunod na nangyari. Mabuti na lamang at hindi siya natumba. Nahawakan niya pa ang anak. Kabadong-kabado si Salome habang papunta sa ospital. Narinig niyang isinugod na naman sa ospital si Justin. Malaki ang hakbang niya nang papasok siya sa ospital pagkarating niya. Naabutan niya sina Brian sa isang private room. Wala pa ring malay si Justin. Alam ni Salome ang lahat ng nangyari kay Jocelyn at kay Brian. Empleyado lang siya. Alam niya kung saan siya dapat lumugar, pero sa pagkakataong yon ay hindi niya maitatago ang galit na nararamdaman niya para sa asawa ng kanyang kaibigan. Nakakatusok ang tingin na ipinukol ni Salome kina Brian at Cassie. Pero babaliwalain niya na muna ang mga taong nagbigay ng pasakit kay Justin. Si Jocelyn na muna ang aatupagin niya. Kagad niyang nilapitan ang kaibigan. Alam mo ba ang lahat ng to? May alam ka ba sa sakit ni Justin? Naririnig niya ang boses ni Brian sa likod niya. Parang gusto niyang matawa ng balingan niya ang lalaki. May pakialam ka pa pala sa kanya? Akala ko kasi wala. Pamimiloso po niya dahil sa galit na nararamdaman niya. Hoy, hinayupa ka. Umayos ka sa pagsasagot. Baka hindi mo kilalang tong kausap. Umalma si Cassie sa pamimiloso po niya pero natigilan ng balingan ni Brian gamit ang galit na tingin. Nasaktan si Cassie dahil doon at umiyak itong lumabas ng private room.
Hindi man lamang ito sinundan ni Brian. Siyempre alam ko, Brian. Kapag may pakialam ka sa tao, talagang malalaman mo ang sitwasyon nila. Katulad ko. Sa lahat ng mga nandito, ako lang naman ang nakakaalam na matagal nang nagtitiis si Justin sa sakit niya. Pero wala kayong narinig mula sa kanya. Nagreklamo ba siya? Di ba hindi? Sumbat niya kay Brian. Kung kaya niya lang itong saktan ay tsak na kanina niya pang nagawa. Kaya pakiusap, pagpahingahin niyo siya. Itigil niyo na yung pagbibigay ng sakit sa kanya. Gaano ba katigas yung mga puso niyo para gawin sa kanya to? Puno ng mga walang laman na bote ang sahig ng silid ni Brian. Wala na roon ang asawa at maaaring habang buhay nang hindi ito makita pa. Tumungga siya ng alak mula sa hawak na bote. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, sasabihin ko nagkaanak ka sa akin noon at pinalaglag ko dahil sa'yo. Hindi mo ba nakikita, Brian? Mahal na mahal kita. Kahit wala na tayo, hindi pa rin kita makalimutan. Kaya ko namang gawin ang lahat para sa'yo. Kaya bakit siya pa? Umaalingaw-ngawang salitang yon sa isipan niya. Pinagbantaan siya ni Cassie dati na guguluhin nito ang pagsasama nila ni Justin kapag hindi niya ginawa ang gusto nito. Ngunit sa nagdaang panahon ay nakasanayan niya na rin ang pakikipaglaro ng apoy hanggang sa nagustuhan niya na ang ginagawa nila ni Cassie. Hindi naman nabawasan ang pagmamahal niya kay Justin. Ngunit may mga panahong parang hindi niya nakilala ang sarili. Umabot pa nga sa puntong naging kakompetensya ang tingin niya kay Justin. Tapos biglang malalaman niyang malaki palang sinakripisyo ng asawa niya para lamang sa kanila. Nagkasakit pa nga ito ng cancer. Abot langit ang pagsisisi niya matapos sa malaman ng lahat. Iniwan siya ni Justin kasama ang kanilang anak. Iniwan nga nito ang kumpanya matapos nitong mag-file ng annulment. Sa kabilang banda ay nag-impake si Justin ng mga gamit. Aalis sila at magpapakalayo-layo kasama ang anak. Nagmula sila sa libing ni Pelunia Cervantes. Namayapa na si Pelunia. Matapos itong malaman na nagloloko ang anak nito at makipaghiwalay na siya, ay inatake ito sa puso at tuluyan ng binawian ng buhay. Mag-iingat kayo kung saan mo man balak na magtungo kasama ang bata. Tawagan mo ako at sabihin mo na lang ako ng lokasyon mo. Susunod ako para mabisita kayo. Ani Salome na maiyak-iyak pa. Hindi na siya nagsalita at niyakap na lang ang kaibigan. Palabas sila ng kondo nang biglang may lalaking sumalubong. Kayo po ba si Justin Hermoso? Ani ng lalaki. Nagtataka naman ay sumagot na rin siya. Opo. Kailangan niyo pong dumalo sa office ng attorney ni Madam Pelunia Cervantes. Ayaw na sana niya makigulo si Jocelyn, ngunit gusto niyang pagbigyan ng huling kahilingan ng namayapang ginang. Naabutan niya pa nga si Brian doon na akmasa ng lalapit, ngunit kaagad siyang lumayo. Napag-alaman niyang babasahin ngayon ang last will and testament ni Pelunia Cervantes. Ayon dito, ang lahat ng ari-arian at ang kumpanya ay mapupunta sa anak ni Jocelyn Hermoso. Anunsyo ng attorney. Hindi na pumalag si Brian dahil kahit ang lalaki ay sang-ayon sa naging desisyon ng ina. Wala namang pakialam si Brian kung ano man ang kahinatnan ng buhay niya. Ngunit ang ibang mga relatives ni Pelunia ay galit na galit. Sa pagkakataong yon ay nagkaroon ng lakas ng loob si Justin na umuwi na sa probinsya ng kanyang mga magulang. Kung nangyaring walang-wala siya, ay hindi siya magpapakita sa mga magulang niya. Ngunit ngayong mamanahin naman pala ng anak niya ang lahat ng ari-arian, ay uuwi na siya sa magulang niya. Sa pagkakataong yon, ay hindi siya talon na ang uuwi. Sa mga sumunod na buwan ay umuwi si Justin sa probinsya. Halos mangiyak-ngiyak ang ama ng matanaw ang pagdating niya. Kahit matagal ng panahon siyang nawalay, ay kilala pa rin siya ng mga magulang nito. Inamin niya sa magulang ang lahat ng karanasan niya, lalo na ang tungkol sa sakit niya. Sasamahan ka namin sa laban mo. Lalaban tayo. Nandito lang kami ng papa mo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kailangan mong magdasal ngunit huwag ka kaagad sumuko. Naiiyak na sabi sa kanya ng kanyang ina. Nagpapasalamat siya at sa kabila ng nagawa niya sa pamilya ay nagawa pa rin siyang tanggapin ng mga ito. Sumama ang mga ito sa syudad.
Nakumbinsi siya ng mga itong mag-undergo ng chemotherapy. Nangako ang pamilya na sasamahan siya hanggang sa huli. Hanggang sa natapos niya nga ang huling session ng chemo. Nang biglang sabihin sa kanila ng doktor ang balita. Congratulations, Miss Justin Hermoso. You are now cancer-free. Nakangiting sabi ng doktor. Mula sa araw na yon ay minarkahan na ang kalendaryong iyon bilang si Jaslyn ay isang cancer survivor. Hindi naman siya makapaniwala na sa kabila ng mga pinagdaanan ay binigyan pa rin siya ng Panginoon ng chance na makasama ang mga minamahal at malasap ang pagmamahal ng mga taong totoo sa kanya. Oh my God! Halos napatili naman si Salome nang marinig ang magandang balita mula sa doktor. Mangiyak-iyak na niyakap siya ng mga magulang niya. Narinig ni Justin na si Brian ay nagtungo na sa ibang bansa. Pagkatapos noon ay hindi na nakita pa ito. Kahit pwede niyang ipakulong ang lalaki ay hindi niya ginawa. Kahit pa ipakulong niya ang lalaki, hindi na maibabalik ang nakaraan. Mas lalo lang siyang hindi makamove on. Kontento na siyang nakakasama niya ang pamilya niya at nakasurvive siya sa sakit na milagro na lamang ang kinakapitan. Isang taon ang lumipas, dumating ang kaarawan ng anak niya. Isang taon na si baby JJ at isang bonggang kaarawan ang binalak niya sa anak niya. Hanggang sa bigla na lamang patakbong lumapit sa kanya si Salome. Isang regalo raw para sa batang dumating mula sa hindi nila kilalang nagbigay. May card ang regalo at sulat kamay roon na pamilyar sa kanya. Baka bomba o ano ang laman yan? Alam mo naman na galit ang ibang relatives si Pelunia sa inyo ng anak mo. Ani Salome. Ngunit ngayong nakita niya ang sulat kamay sa card ng gift ay doon niya napagtantong hindi ito mula sa relatives si Pelunia. Nasaan ang nagbigay nito? Kunot na ang sumagot si Salome. Hindi ko alam. Pero ngayon lang talaga dumating yan. Agad siyang umalis doon. Kahit tinawag siya ni Salome, hindi siya nakinig at lumabas pa rin sa gate ng mansyon. Tinanaw niya ang magkabilang side ng daan sa labas. Pero wala siyang nakita ang sasakyan doon. Brian, nasambit niya sa sarili. Sa likod ng card ay nabasa niya ang mga salita doon. Isinulat iyon ni Brian. Kilalang kilala niya ang may-ari ng sulat kamay na iyon hanggang ngayon. I want to greet JJ a happy birthday. Gagawin kong lahat to be a better person. Patawad sa lahat. Mapait na ngiti ang pinakawalan niya at napapikit na lamang ng umihip ang mabining hangin sa paligid. Kung nasaan man si Brian ngayon, pinagdarasal niya pa rin na sana ay maayos ang kalagayan nito. Hindi niya ito pipigilan kung gusto nitong makita at mayakap ang anak niya. Ayaw niyang pakiramdam ng pinagkakaitan. Nandoon na siya at hindi niya iyon gagawin sa iba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang